Please don't skip ads po mga idol. Ang mayaman kong asawa. 2,331 ang puot ng sagradong hayop. Ang langit na apoy. Hindi man lang nakita ni Chinyu kung paano lumitaw ang apoy, ngunit ang buong espasyo ay nasunog na hanggang sa punto ng pagkatunaw ng nakakatakot na apoy na ito. Ang gayong nakakapasong temperatura ay maaari pang matuno ang kaluluwa ng isang tao. Ang balat ni Chinyu ay agad na naging uling. Iniunat niya si Soulin para hamarang sa harapan niya. Ang inner core ng Fire Unicorn ay sumipsip ng napakalaking fire elemental energy. Kung hindi, si Chinyu ay malamang na nasunog at kahit ang kanyang kaluluwa ay hindi naiwan. Ang elemento ng apoy ay hindi inilabas sa labas ng hadlang. Ngunit malinaw ang pagbaluktot ng espasyo dulot ng matinding init. Ang Soulin sa kamay ni Chinyu ay nagsimulang manginig ng husto. Sa isang iglap, halos puspos na ang enerhiya ng boxing glove ni Soulin. Pagkatapos, ang siyam na nagninangas na dragon ay umikot na may mga tunog ng pangangaso ng kaluluwa. Ang mga sumisikat na elemento ng apoy sa hangin ay mabilis na lumundag sa siyam na apoy na dragon. Sa loob lamang ng isang hininga, halos double ang laki ng katawan ng mga dragon na apoy. Para sa inner core ng Fire Unicorn, ang mga elemento ng apoy na ito ay pandagdag. Boom! Dama po ang siyam na Fire Dragon sa katawan ng Vermilion Bird. Biglang humagulgol ang siyam na Fire Dragon na parang nasugatan. Ang siyam na Fire Dragon ay direktang pumasok sa katawan ng Vermilion Bird na walang bakas ng buhay. Na-absorb talaga ng Vermilion Bird ang lahat ng full-powered attack ni Soulin. Isang kakaibang ngiti ang lumitaw sa mukha ng misteryosong demonyo, at kinuha niya ang dulo ng demonyong damo at inilagay ito sa kanyang bibig para ngumunguya, ang kanyang ekspresyon ay parang may nanunood ng palabas. Medyo tanga ang batang ito. Gumamit talaga siya ng fire technique para atakehin ang Vermilion Bird. Ang Vermilion Bird ay tumingin kay Chinyu habang ang hindi mabilang na mga banal na inscription ay muling lumitaw sa kanyang mukha. Gayunpaman, ang internal chi fluctuation ng banal na inscription sa pagkakataong ito ay maraming beses na mas malakas kaysa sa nauna. Bago ang paglansad ng pag-atake, ang balat ni Chinyu ay pinaso ng mataas na temperatura, na bumubuo ng hindi mabilang na mga paltos ng dugo. Ang pisikal na katawan ni Chinyu ay maihahambing sa isang demonyong hayop. Mayroon din siyang Soulin Divine Artifact ng elemento ng apoy. Gayunpaman, hindi pa rin niya nakayanan ang nakakatakot na init, Ran. Kumalaw ang katawan ni Chinyu. Sa halip na umatras, umabant siya. Wala siyang mataas na pag-asa para sa unang pag-atake, kaya handa na siya para sa pangalawang pag-atake. Sa kanyang dagat ng kamalayan, ang Divine Sense Spirit Bead ay naglabas ng maliwanag na tumutugon sa kapangyarihan ng Path of Heaven. Mabilis na nagbago ang pamamaraan sa kanyang kamay. Sa kawalan, isang banal na kahulugan na nagdadala ng makalangit na maaaring biglang umakit ng isang napakalaking bituin. Isang napakalaking kapangyarihan ng mga bituin ang tumama sa katawan ni Chinyu na parang kidlat. Sa isang iglap, naramdaman ni Chinyu na malapit ng mahati ang kanyang katawan. Ang Star Seal. Pilit niyang pinigilan ang kapangyarihan ng bituin sa kanyang mga kamay mula sa pagsabog. Nais niyang ituon ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa isang punto. Nanginginig ang mga kamay ni Chinyu at tinatakan ng napakalaking star power sa kanyang mga kamao. Bumitaw din ang Bead of Chaos sa kanyang katawan, umaakyat sa kanyang braso at kinokontrol ang kanyang mga braso. Iyon ang unang pagkakataon na ginamit niya ang parehong Divine Sense Spirit Bead at ang Bead of Chaos ng sabay-sabay. Dahil sa panggigipit ng Vermilion Bird, hindi na siya nakapagpigil, at buong lakas niyang inatake. Ang kamao ay napuno ng nakakagulat na kapangyarihan habang ito ay humampa sa napakalaking dibdib ng Vermilion Bird. Bang! Ang nagniningning na kapangyarihan ng bituin ay lumabas mula sa dulo ng kamao ni Chinyu, at ang buong braso ni Chinyu ay agad na lumiwanag. Ang Vermilion Bird ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata, at ang kanyang mga pupil ay naglabas ng kumikislap na apoy. Ang kanyang dibdib ay biglang naging nagninangas na dagat ng apoy, at nawala ang braso ni Chinyu sa loob nito. Ang liwanag ng kapangyarihan ng bituin ay unti-unting bumalik sa katahimikan sa walang katapusang dagat ng apoy. Ang kanyang buong braso ay sumanib sa katawan ng Vermilion Bird.
Siya ay umatras gamit ang isang kamay, at ang apoy ay patuloy na kumalat sa kahabaan ng hiwa sa kanyang braso. Sigaw ni Chinyu at pinutol ang kanang balikat gamit ang kaliwang kamay. Kung hindi, susunugin ng apoy ang kanyang buong katawan na maging abo kasama ang kanyang mga buto. Ang mukha ni Chinyu ay nakamamatay na mapatla. Ito ang kanyang pinakamakapangyarihang pamamaraan, ngunit hindi talaga ito nagdulot ng anumang pinsala sa Vermilion Bird. Napakalaki ba ng puwang? Ang lakas ng kanyang pag-atake kanina ay nalampasan na ang Peak of True Saint, ngunit hindi pa rin ito makakaapekto sa Vermilion Bird. Masasabi lang niya na ang lakas ng Vermilion Bird sa True Saint Realm ay nalampasan niya. Siya ay napakalakas, ngunit hindi pa rin sapat. Umiling ang misteryosong taong lahi ng demonyo. Sa dikalayuan, ang mga patriarka ng Siyam na dakilang pamilyang Maharlika ay nakatingin din sa hadlang. Bagamat hindi nila makita ang harang upang makita ang labanan sa loob, ramdam nila ang panloob na chi sa loob at halos husgahan ang mga eksena ng labanan. Upang palayain ang gayong pag-atake gamit ang lakas ng True Saint sa ika-4 na baitang, siya ay talagang isang napakahusay na henyo. Walang maraming tao sa banal na rehiyon ang makakagawa nito. Puntong hininga, nakakalungkot na kaharap niya ang isang natural na ipinanganak na sagradong hayop, ang Vermilion Bird, at hindi namin siya mailigtas. Kung hindi, ang ilang mga taong iyon ay malamang na umatake din, at ang sitwasyon sa oras na iyon ay hindi mahuhulaan. Hanggat may sapat na mga mapagkukunan, ang mga henyo ay nasa lahat ng dako. Ang mga nagpapahalaga sa kanilang sarili ay magsasayang lamang ng mahalagang mga mapagkukunan. Alam nila na sila ay mamamatay, ngunit sila ay nagpapatuloy pa rin. Ano pa ba ito kung hindi isang tanga? Kuwit. Ngunit sa loob ng harang, si Chinyu ay hindi nagkaroon ng pagkakataong makahinga. Lumabo ang kanyang paningin, at ang mahabang damit ng Vermilion Bird ay kumikislap na parang paru-paro. Si Chinyu ay walang oras na mag-react. Bago pa makapag-react si Chinyu, binalot na siya ng pulang dugong damit na parang dumpling, at pagkatapos ay biglang sumiklab ang matinding dagat ng apoy. Kahit na sa loob ng harang na ito, isang pulang ilaw pa rin ang tumatama sa mga ulap. Ang Someruchi. Ang spatial segregation. Sa sandali ng buhay at kamatayan, pinutol ni Chinyu ang isang espasyo at mabilis na lumabas. Puno ng dugo ang kanyang katawan, at halos kalahati ng kanyang balat ay natunaw ng mataas na temperatura. Kahit na higit sa kalahati ng balat sa kanyang mukha ay nabasag, na nagmukhang hindi mapapantayang kaawa-awa. Dati, nang makilala niya si Master Heiyu, sinabi sa kanya ni Heiyu noon. Ang spatial chi sa singsing ng Somero ay mas matalas kaysa sa anumang iba pang banal na sandata. Kung ginamit ng maayos, ang singsing ng Somero ay hindi lamang isang espasyo kundi isang napakalakas na kayamanan. Ang Vermilion Bird ay tila naiinis na si Chinyu ay nakatakas sa dalawang magkasunod na pag-atake. Pumalakpak siya sa langit, at muling bumangon ang pulang banal na inscription. Sa pagkakataong ito, maging ang pulang dugong damit sa kanyang katawan ay nagbuga ng pulang ilaw. Siya ay tulad ng araw, at ang graba sa lupa ay natunaw sa salamin. Ang buong hadlang ay natunaw ng nakakatakot na mataas na temperatura na ito, at kahit ang hangin ay hindi nakaiwas dito. Si Chinyu ay mukhang solemn. Sa sandaling ito, ang kanyang magulong chi ay halos maubos. Wala siyang paraan para makatanggap ng ganoong kalaking pag-atake. Sinusunog ng apoy ang pinagmulan. Isang napakalaking apoy ang sumabog muli, ngunit sa pagkakataong ito, ang kapangyarihan nito ay ilang beses na mas nakakatakot kaysa dati. Kahit na ito ay isang boxing glove na gawa sa inner core ng Fire Unicorn, ramdam ni Chinyu ang takot nito. Kahit na ang mga unicorn ng apoy ay kailangang umatras kapag nakaharap sa isang tunay na hari ng apoy. Ang isang nakakatakot na apoy ay muling nag-alab mula sa manipis na hangin. Ang mga elemento ng apoy na ito ay tila sabay-sabay na pumasok sa kawalan at agad na tinakpan ang buong espasyo ng hadlang. Sa isang iglap, lumubog ang buong hadlang ng halos 1,000 metro, at direktang natunaw ng apoy ang lupa. 2,332 gumagawa ang mahiwagang tao. Sa espasyo ng hadlang. Ang Someruchi sa kamay ni Chinyu ay biglang lumabas. Wala siyang pakialam sa singsing sa sandaling ito.
Ang malawak na spatial chi sa Somero Ring ay agad na lumabas. Hindi mabilang na spatial chi ang tumigas sa labas ng kanyang katawan, at ang panloob na chi ng daan ay bumalot dito. Kaagad, nabuo ang isang bagong mundo na may radius na 10 metro o higit pa. Katumbas ito ng espasyo sa singsing ng Somero na inilipat sa labas ng mundo. Si Juwo ay sabay ding umalis. Inilagay niya si Juwo sa kanyang likod. Ang mga mata ni Chinyu ay kumislap ng may determinasyon habang ginagamit niya ang kanyang huling hibla ng magulong chi. Sa tulong ng line word formula, gumalaw ang kanyang katawan na parang streak of light at lumitaw sa harap ng Vermilion Bird. Ang Somero Chi ay patuloy na sumangga sa ilalim ng nakakatakot na mataas na temperatura. Inilabas ni Chinyu ang lahat ng Somero Chi mula noon. Natunaw na parang ice cream ang bagong mundo nito. Gayunpaman, ang bilis na ito ay sapat na upang sorpresahin si Chinyu. Ito ay hindi walang dahilan na ang Somero Chi ay kilala bilang isang spatial supreme treasure. Maaari talaga nitong harangan ang pag-atake ng Vermilion Bird sa isang iglap. Mamantong hininga si Chinyu sa harap ng Vermilion Bird. Sa sandaling ito, ang Somero space ay nabawasan sa isang layer lamang pagkatapos ng pagkasunog. Nababalot lang ni Chinyu ang kanyang katawan at huminga ng malalim. Inilipat niya ang lahat ng hindi pa nagagawang chi sa harap niya. Primordial Chaos. Ito ay isang bagay na nakuha ni Chinyu mula sa pag-unawa sa Path of Heaven sa Mystic Realm ng Purgatorio. Bukod dito, nalutas na ng lalaking may bigot ang misteryo ng kabaong ng babaeng nakamaskara. Sa makatuwid, maaari siyang mag-evolve ng bakas ng panloob na chi. Ito ang kapangyarihan ng landas ng langit siyam na buhay ang nakalipas. Sa sandaling ito ay nasa mundo ng singsing ng Somero. Ang bakas ng kapangyarihan ng landas ng langit ay nagpahayag ng kanyang orihinal na anyo. Ito ang kapangyarihan ng mga panuntunan siyam na buhay ang nakalipas. Ang pagsupil sa landas ng langit ay labis na nakakatakot, ngunit sa sandaling ito, ang mundo ng Somero ay bumuo ng isang mundo mismo. Gayunpaman, bahagyang napigilan nito ang bakas ng kapangyarihan ng Primordial Chaos, at ang nakakatakot na kapangyarihan nito sa mga panuntunan ay agad na pumutok. Sa labas ng harang, humuupa ang ambon. Sa walang katapusang kadiliman ng kawalan, hindi mabilang na mga sinaunang hayop ang tila nagising. Para itong isang grupo ng mga lobo na nagkukubli sa dilim. Hindi sila makita ng isang ngunit maramdaman ang panloob na chi. Ang chi ng Primordial Chaos ay nagtipon sa harap ni Chinyu at naging isang espada. Hindi mabilang na mga higanteng hayop sa kawalan ang pumasok sa hadlang at nagtago sa espada. Pagkatapos ay sinaksak nito ang Vermilion Bird, ang apoy na sumasalubong sa Sword of Primordial Chaos. Para silang nakatagpo ng kanilang kaaway at bahagyang umatras patungo sa magkabilang panig. Umuungol. Malamig na sumigaw ang Vermilion Bird, at ang apoy ay sumabog ng marahas. Biglang natunaw ang katawan ni Chinyu. Ang kapangyarihan ng pagsabog na ito ay umabot na sa kapangyarihan ng kapigatian. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay hindi na kayang kalabanan ni Chinyu, at ang kanyang katawan ay naging isang balangkas na lang kaagad. Ang Sword of Primordial Chaos ay unti-unting natunaw, at ang huling bakas ng Primordial Chaos Chi ay tumusok sa dibdib ng Vermilion Bird. Unti-unting bumagsak ang isang patak ng dugo at tumulo sa katawan ni Juwo. Ang patak ng dugong ito ay parang pagbubuhos ng tubig na yelo sa kumukulong mantika. Sa isang iglap, ang katawan ni Juwo ay napaangat ng isang puwersa, at hindi mabilang na chi ng mga sumpa ang lumabas sa ibabaw ng kanyang katawan. Sunod-sunod na nagliwanag ang mga anting-anting sa kanyang noo. Pagkatapos, sa ilalim ng pagsunog ng dugo ng Vermilion Bird, kumalat sila. Habang ang bawat isa sa mga sumpang ito ay isa-isang inalis, ang panloob na chi ni Juwo ay patuloy na lumundag. Ikawalong baitang, ikasyam na baitang, at tulak pa nga ito ng galit patungo sa tuktok ng kaharian. Ang Nirvana Body ay isang banal na katawan na kinainggitan ng langit. Habang mabilis na sumulong ang Cultivation Realm, ang kanyang katawan ay isinumpa din ng Path of Heaven. Ang haba ng buhay ng isang Nirvana Body ay mas maikli kaysa sa isang Cultivator. Mga ad sa Pop Future. Higit pa rito, ito ay nakatakdang maabot lamang ang isang tiyak na Cultivation Realm pagkatapos makipag-ugnayan sa sumpang ito.
Walang nakakaalam kung ano ang magiging mga tagumpay ni Juwo sa hinaharap. Ang Vermilion Bird ay nagpahayag ng galit na galit, at siya ay lumabas na nakayapak. Ang lupa ay sumabog sa nakakatakot na apoy sa isang iglap, at habang siya ay humakbang pasulong, hindi mabilang na malalaking bato ang lumutang sa kanyang likuran. Isang kakilakilabot na alon ng nagninangas na kapangyarihan ang lumundag na parang tidal wave, na nagdadala ng sukdulang puwersa ng apoy, na naging sanhi ng mga higanting bato na iyon na mag-apoy ng napakalaking apoy tulad ng mga bulalakaw. Isang nakakatakot na unos ang tumaas sa kalangitan. Ang mahabang buhok ng Vermilion Bird ay lumipad pasulong, at hindi mabilang na mga bulalakaw at apoy ang lumipad sa kanya, na humahampas patungo kina Chinyu at Juwo. Salamat, Chinyu. Kinuha ni Juwo ang kalansay sa lupa at ibinuka ang kanyang mga braso. Boom! Hindi mabilang na mga bulalakaw at apoy ang bumasag sa kanyang likuran, ngunit ang pag-ataking ito na umabot na sa kapangyarihan ng kapigatian ay maaari lamang magdulot ng sugat sa katawan ni Juwo. Sa ilalim ng proteksyon ng kanyang espiritual na enerhiya, ang sugat ay halos gumaling kaagad. Matapos tiisin ang pag-ataking ito, dinala ni Juwo si Chinyu at umatras. Ang pulang damit ng Vermilion Bird ay naging matalim na espada at biglang tumusok sa papaatres na landas ni Juwo. Nagpakita si Juwo ng isang solemn na ekspresyon. Ang Vermilion Bird ngayon ay hindi niya kayang tiisin. Naglakad siya patungo kay Juwo na may galit na galit. Ang sunod-sunod niyang pag-atake ay hindi epektibo, na labis na ikinagalit niya. Biglang dumaan ang isang bagzo ng hangin ng landas ng langit, at ang malarosas na liwanag sa kalangitan ay dahan-daang natatakpan ng ambon. Habang natatakpan ng malarosas na liwanag ng landas ng langit, ang aura ng Vermilion Bird ay direktang nahihigitin ng isang tunay na santo. Nang marating ni Juwo ang Tribulation Transcending Stage, isang mapanirang panloob na chi ang bumalot kay Juwo. Tapos na ang oras. Ang binata ng lahi ng demonyo ay biglang tumayo at humakbang pasulong, lumitaw sa harap ng Vermilion Bird. Payag ka bang sumuko sa akin? Isang boses na mababa ang tingin sa mundo ang lumabas sa kanyang bibig, kahit na ang kanyang aura ay hindi kasing sigla ng Vermilion Bird. Gayunpaman, sa sandaling ito, hindi siya nagpakita ng anumang takot. Sa halip, ang mga sulok ng kanyang bibig ay napangiti. Walang pakialam na tinitigan ng Vermilion Bird ang misteryosong demonyo. Sa hindi malamang dahilan, tila nakaramdam siya ng panganib mula sa binata sa kanyang harapan. Iyon ang ika-6 na sentido ng isang sagradong hayop. Isang bola ng apoy ang namuo sa sukdulan tulad ng isang araw na nabuo sa harap ng Vermilion Bird at pagkatapos ay sumabog. Sa Vermilion Bird bilang sentro, hindi mabilang na apoy ang lumabas na parang tidal wave. Iyon ang buong lakas na pag-atake ng Vermilion Bird matapos mabawi ang lakas nito. Maging si Juwo, na nakalakad na ng napakalayo, ay tinamaan ng tipak ng agos ng hangin na iyon. Ang kanyang katawan ay bumagsak ng hindi mapigilan, at ang kanyang buong likod ay agad na nasunog na itim. Malubhang nasugatan siya kung hindi dahil sa kanyang super recovery ability. Nakakatakot na sagradong hayop. Maging si Juwo, isang baliw, ay nagpahayag din ng takot. Crush mo ako. Kailangan mong magbawas ng timbang. Sumigaw ang kalansay ni Chinyu. Bagamat nasunog na ang kanyang katawan at tanging kalansay na lamang ang natitira, maswerte na ang kanyang divine sense ay hindi masyadong nasugatan. Gayunpaman, hindi niya maipakita ang kanyang lakas sa pakikipaglaban sa napakaikling panahon at makakaasa lamang siya kay Juwo. Kumain ba ng *T ang bibig mo? Nagalit si Juwo nang marinig niya ang sinabi ni Chinyu. Direkta niyang binasag ang bungo ni Chinyu ng isang suntok, at ang kamaong iyon ay halos tumusok sa dagat ng kaluluwa nito. F-sake? Kasalanan ko. Agad kumilos si Chinyu at hindi naglakas loob na magsalita. Sa sandaling ito, humarap ang binata sa Vermilion Bird, ang kanyang dalawang daliri ay naglalabas ng nakakasilaw na liwanag. Pinigilan pa ng ningning na iyon ang isang taon na pagsabog ng ball ang apoy ng Vermilion Bird. Pagkatapos ay tinapot niya ang noo ng Vermilion Bird gamit ang kanyang mga daliri. Payag ka bang sumuko sa akin? 2,333 ang kamao ng Great Expansion Divine Technique. Sa likod niya, may salpukan ng liwanag at apoy.
Naramdaman ni Chinyu ang isang nakakatakot na pagbabago-bago mula sa kanyang likuran. Gayunpaman, ngayon lamang siya nakaramdam ng walang katapusang pagod, at sa gitna ng pagkabigla, hindi niya alam kung kailan siya nahulog sa isang malalim na kawalan ng malay. Sa kanyang katawan, ang mga labi ng apoy ng Vermilion Bird ay baliw na sumisira sa kanyang sigla. Sa una, pinigilan niya ito, umaasa sa kanyang banal na kahulugan. Gayunpaman, nang makabawi ang lakas ng Vermilion Bird, ang mga labi ng apoy ay tila na ibalik ang kanilang nakakatakot na lakas at nagdulot ng kalituhan sa loob ng katawan ni Chinyu. Uwi, talagang nagtagumpay siya. Paano nagawa ng batang ito? Biglang tumayo si Jiang Qingyuan, puno ng kawalan ng paniniwala ang kanyang mukha. Nagkatinginan ang iilan sa kanila. Maging si Fei, na kanina pa nanunuya kay Chinyu, ay hindi maitago ang gulat sa kanyang mukha. Kahit na napigilan ng kapangyarihan ng landas ng langit ang Vermilion Bird, hindi ito isang bagay na kayang harapin ng batang ito. Gayunpaman, ito ay isang magandang bagay din. Sa pag-alis ng sumpa ng Nirvana Body, walang sino man ang makakapagtansya ng mga tagumpay nito sa hinaharap. Ang sangkatauhan ay magkakaroon din ng karagdagang mahusay na lakas sa pakikipaglaban. Natuwa si Gu Baiyi. Walang optimistic na makakalabas si Chinyu pagkatapos niyang pumasok sa barrier. Dahil sa kanilang mga responsibilidad, hindi sila makagalaw. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na dadalhin ng Nirvana Body si Chinyu at tataka sa dulo. Napansin ba ninyo ang isang karagdagang panloob na chi sa loob ng harang? Tila ito ay isang mahinang demonyong chi, ngunit ang Vermilion Bird ay talagang hindi umatake dito. Sabi ni Yan Minglong na nakakunot ang noo. Nanatili sila sa larangang ito ng digmaan upang subaybayan ang iba't ibang puwersa, ngunit ito ang unang pagkakataon na naramdaman niya ang ganoong panloob na chi. Agad na napagtanto ng lahat ang sinabi ni Yan Minglong. At hindi nagtagal, dahan-dahang lumabas ang isang binata. Nasa likod niya ang Vermilion Bird na nakasuot ng maapoy na pulang damit. Sumulyap ang binata kay Yan Minglong at sa iba pa, at isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Pagkatapos ay inakay niya ang Vermilion Bird sa kailaliman ng ambon. Talagang umalis sa barrier ang Vermilion Bird. Sa oras na iyon, pumirma siya ng kontrata sa taong iyon para bawiin ang libingan niya. Paano siya makakalabas ng barrier? At parang may mali sa lalaking lahi ng demonyo sa harap niya. Tila nasakop niya ang Vermilion Bird. Kung hindi lalabas ang Vermilion Bird. Medyo hindi magandang tingnan ang ekspresyon ni Gu Baiyi. Ano man ang Vermilion Bird o ang misteryosong tao, ang pagbabagong ito ay makakaapekto sa balanse ng kapangyarihan sa ikasyam na antas ng purgatorio. Bukod dito, ang isang napakataas na mabangis na nilalang tulad ng isang sagradong hayop ay hindi magpapasakop sa sinuman. Makikipagkompromiso lamang sila kung ang kanilang lakas ay ganap na napigilan. Nangangahulugan ito na ang lakas ng binatang ito ay hindi kasing simple ng nakikita sa ibabaw. Uwi, bumalik muna tayo sa Solitary Cloud City. Pagod na sabi ni Chinyu. Ang pisikal na katawan ay ang tagapagdala ng kaluluwa, at ang kanyang pisikal na katawan ngayon ay ganap na nawasak. Kapag gumalaw ang kaluluwa, nangangailangan ito ng napakalaking pagkonsumo ng kapangyarihan ng kaluluwa. Direktang dinala ni Juho si Chinyu sa Solitary Cloud City. Mayroong isang uri ng panloob na chi sa Solitary Cloud City, at walang sino man ang nang-ahas na umatake ng basta-basta. Maging ang masamang tagapaglipol ay medyo nag-aalala. Sa makatuwid, ang Solitary Cloud City ang pinakaligtas na pagpipilian. Bago siya tumuntong sa Solitary Cloud City, biglang kumalat ang isang pakiramdam ng panganib sa buong dagat ng kamalayan ni Chinyu. Juho, mag-ingat ka. Pop Future Ads. Sigaw ni Chinyu. Sa espasyong iyon, isang alon ang dumaan. At sa kawalan na iyon ay dumating ang pinong tunog ng mga abacus beads. Ang bawat tunog ay lubhang mahina, ngunit mayroong hindi mabilang sa kanila. Daan-daang milyong compass beads ang dahan-daang lumitaw sa kawalan, at ang vibration ng hindi mabilang na mga butil ay umalangaw-ngaw. Ang mga kaluluwa ng mga tao at mga demonyong hayop na dumaan sa 10,000 metro ang layo ay biglang nabasag, naging mga bangkay na nahulog sa lupa, Anubis. Ang kamao ng Great Expansion Divine Technique.
Isang monghe ang lumitaw sa itaas ng Juwo. Hindi mabilang na mga ilaw ng Budista ang lumundag mula sa kanyang likuran at pumasok sa kompa sa kawalan. Sa kawalan, isang kamao ang biglang pumutok patungo sa dagat ng kamalayan ni Chinyu. Si Juwo ay mukhang galit na galit, at hinailan niya si Chinyu sa kanyang likuran. Pagkatapos ay binato niya ng suntok ang kamao ngunit agad na nakaramdam ng hindi tama. Habang nagsasalpukan ang dalawang kamao, dumaan sila sa isa't isa. Direktang dumaan ang kamao ni Juwo sa Fist of the Great Expansion Divine Technique at dumapo sa lupa. Sa isang iglap, yumanig ang lupa at bundok. Isang napakalaking hukay ang lumitaw sa lupa, at ang bitek ay umabot sa napakalayo. Hindi lamang dumaan ang Fist of the Great Expansion Divine Technique sa kanyang mga braso at katawan, ngunit ito rin ay dumiretso sa dagat ng kamalayan ni Chinyu. Ang suntok na ito ay tila nagmula sa ibang dimensyon. Matapos mahulaan ang hindi mabilang na bilyon-bilyong beses, tiyak na dadapo ang kamao sa katawan ni Chinyu sa darating na panahon. Matapos ihagis ang suntok na iyon, ang mukha ni Hua Tian ay namutla na parang inubos niya ang lahat ng kanyang lakas, at ang kanyang katawan ay unti-unting nawala. Si Juwo ay nagpakawala ng galit na galit. Gayunpaman, kahit anong gawin niya, hindi niya mapigilan ang kamao na ito. Boom! Ang Fist of the Great Expansion Divine Technique sa wakas ay dumapo sa katawan ni Chinyu. Sa isang iglap, ang puwersang ito ay naglabas ng orihinal nitong enerhiya sa loob ng kanyang balangkas. Hindi sinira ng enerhiyang ito ang balangkas ni Chinyu. Sa halip, umakyat ito sa kanyang mga buto at sumabog sa dagat ng kamalayan ni Chinyu. Sa isang iglap, ang dagat ng kamalayan ni Chinyu ay tila nagpasabog ng bomba. Ang hindi mabilang na mga kapangyarihan ng kaluluwa ay bumagsak at naglaho ng sunod-sunod. Si Chinyu ay ganap na walang kapangyarihan sa pagharap sa kapangyarihan nitong Great Expansion Divine Technique. Nang makipaglaban siya sa Vermilion Bird, halos naubos na niya ang pinakamakapangyarihang kapangyarihan ng butil ng espiritu. Sa sandaling ito, kapag nakaharap si Hua Tian, na matagal nang nagtago, maaari lamang siyang umasa sa kanyang sarili upang tanggapin ang buong lakas na pag-ataking ito. Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin at ginamit ang natitirang kapangyarihan ng kaluluwa sa kanyang dagat ng kamalayan para suntukin ang Fist of the Great Expansion Divine Technique ng buong lakas. Biglang dumurog ang kamao patungo sa pinanggalingan ng Divine Sense ni Chinyu sa dulo. Sa isang iglap, direktang nahimatay si Chinyu. Hindi mabilang na mga bitek ang lumitaw sa mga kalansay ng kanyang katawan. Iniluwa niya ang isang malaking bibig ng dugo at nawala ng malay. Sa isang masukal na kagubatan malapit sa Solitary Cloud City, ang mukha ni Hua Tian ay namumula at nagsiwalat ng bakas ng hindi pagpayag. Hindi kita kayang patayin ng ganito. Gaano kalakas ang kaluluwa ng taong ito? Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas ang katawan at kaluluwa ni Chinyu. Nagsagawa siya ng 3 lives reincarnation ng scholar at naranasan ang nakakatakot na pagpapahirap ng nightmare. Ang kanyang kaluluwa ay halos hindi masisira. Kung ang kasalukuyang estado ni Chinyu ay hindi masyadong mahirap, ang Great Expansion Divine Technique ni Hua Tian ay maaaring hindi man lang siya masaktan. Master, susuko na lang ba tayo ng ganito? Sa tingin ko ay hindi na makakabawi si Chinyu pagkatapos matanggap itong suntok mo. Tanong ni Nangongqi. Hindi niya alam kung bakit agad na umatras si Hua Tian. Ang makalangit na lihim ay may hindi mabilang na mga variable. Bagamat siya ay dumanas ng isang malaking dagok, ang Nirvana body ay aktwal na nakipag-ugnayan sa sumpa. Ang kasalukuyang Nirvana body ay lubhang nakakatakot. Ito ay hindi makatwiran upang labanan ng direkta. Umiling si Hua Tian, bagamat hindi nakayanan ni Juwo ang Fist of Great Expansion Divine Technique ngayon lang. 2,334 ang desisyon ng siyam na dakilang aristocratic families. Gayunpaman, ang nakakatakot na kapangyarihan na dumaan sa kanya ay medyo nabigla sa kanya. Not to mention na naubos na niya ang halos kalahati ng lakas niya para ihagis ang suntok na ito. Pero hindi mahalaga. Ang suntok ko ay nasugatan ng husto sa taong ito, kaya naa-absorb ko pa rin ang isang bahagi ng kanyang cosmic clock. Gayunpaman, mayroon akong nakuha sa pagkakataong ito at halos masira ang 80% ng kanyang kapangyarihan sa kaluluwa sa suntok na ito.
Paano niya malalabanan ang galit ng Vermilion Bird? Gumawa ng handsill si Huatian at ngumiti. Uwi, sa solitary Cloud City, dinala ni Zhuo si Qinyu sa Moon Listening Pavilion. Iligtas mo siya dali. Ang mga mata ni Zhuo ay puno ng luha habang sinisigawan si Jiyu. Pinalibutan din ni Xiaoro at Little Fatty si Qinyu at patuloy na tinuturok ang espiritual na enerhiya ng kanilang mga katawan sa katawan ni Qinyu. Talagang nagtagumpay siya. Huwag kang mag-alala. Iimbitahan ko ngayon ang pinakamahusay na parmasyutiko mula sa Moon Listening Pavilion. Hindi makapaniwala si Jiyu. It took her a while to realize na hindi siya nananaginip. Nakuha nga ni Qinyu ang blood essence mula sa Vermilion Bird at inalis ang sumpa ng Nirvana body. Boom! Sa sandaling ang panloob na Qi ni Xiaoro at Little Fatty ay lumapit kay Qinyu, isang bola ng apoy ang nasipsip. Sa isang iglap, ang mga buto ng binti ni Qinyu ay sumabog, at isang nakakatakot na heatwave ang lumabas sa kanyang katawan. Tumigil ka! Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may berdeng robe na may madilim na ekspresyon ang lumitaw sa tabi ni Qinyu. Pinigilan niya sina Xiaoro at Little Fatty at sinampal ang bola ng apoy gamit ang kanyang palad. Nililigawan mo ba si kamatayan? Umungol si Zhuo at hinawakan ang kanyang leeg. Tumigil ka. Tingnan mo ang katawan ni Qinyu. Nagmamadaling hinarang ni Jiyu si Zhuo. Sa ilalim ng pag-ataking iyon, ang apoy na iyon ay sa wakas ay napatay, at ang init na ibinubuga ng alon ay tumigil din. Ubo, ubo, ubo. Hayaan mo, bitawan mo. Marahas na umubo ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Saka lang nag-react si Zhuo at mabilis na bumitaw. I'm sorry, sir. Please save him. Nagmamadaling humingi ng tawad si Zhuo. Tulad ng sinabi mo, ang natitirang apoy ng Vermilion Bird ay sumisira sa kanyang katawan. Anumang espiritual na enerhiya o medicinal chi na pumapasok sa kanyang katawan ay haharangan lamang ng apoy ng Vermilion Bird, at ang kanyang kaluluwa ay masasaktan din ng husto. RNOES. Umiling ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Mr. Wu, mayroon bang anumang paraan upang malutas ito? Nakagat ni Jiyu ang kanyang mga labi, na tila ayaw sumuko. Napakaraming himala ang ginawa ng binata bago sila. Dito ba siya mamamatay? Isang himala na siya ay buhay pa. Ang apoy ng Vermilion Bird sa kanyang katawan ay maaaring sumipsip ng lahat ng espiritual na enerhiya. Sa makatuwid, ang lahat ng espiritual na enerhiya na pumapasok sa kanyang katawan ay maa-absorb ng apoy ng Vermilion Bird at pagkatapos ay sirain ang kanyang katawan ng baliw kung hindi natin maalis ang apoy. Umiling si Mr. Wu. Maaasa lang niya ang sarili niya. Sa sandaling ito, si Qinyu ay nasa kawalan din ng pag-asa. Sa una, maaari pa rin niyang subukang labanan ang natitirang hininga sa kanyang katawan sa pamamagitan ng pag-asa sa kapangyarihan ng banal na kahulugan. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na tambangan siya ni Huatian. Ang kanyang kaluluwa ay muling nasugatan, at ang apoy ng Vermilion Bird sa kanyang katawan ay ngayon ay nakakabaliw na sumisira sa kanyang sigla. Sa lalong madaling panahon, sasalakayin nito ang kanyang dagat ng kamalayan. Sa oras na iyon, mapapahamak siya. Uwi, sa sandaling ito, sa kalabukang ito. Looking for someone in Lahog today. Willing to lie about how we met. Hindi mabilang na makapal na ulap ang gamulong, at maraming spatial rift ang lumitaw sa maraming lugar. Isa-isa, ang mga dayuhang lahi na may malakas na internal chi ay dumaan sa mga spatial rift. Napuno sila ng dugo. Pagkatapos nilang tumuntong sa lupain ng kalawakan na ito, nagpakawala sila ng nasa sabik na mga alulong at walang kabuluhang inatake ang mga tao. Sa sandaling ito, hindi mabilang na mga demonyong hayop sa purgatorio ang tila nakatanggap ng ilang mga utos. Sa pamumuno ng mga hari ng iba't ibang lahi, inatake nila ang mga tao ng walang kabuluhan. Sa isang iglap, ang buong purgatorio ay naging duguan at tila katapusan na ng mundo. Uwi. Makalipas ang kalahating buwan. Sa Zhongzhou ng banal na rehiyon, ang pamilyang Si, isa sa siyam na dakilang aristokratikong pamilya, ay nagkaroon ng pagpupulong kasama ang maraming maliliit at katamtamang laki ng mga aristokratikong pamilya at sekta. Ang banal na Panginoon ng pamilyang Si Wuju, ay umupo sa pangunahing upuan at sinabi sa karamihan.
Sa hitsura nito ngayon, lumitaw muli ang spatial rift. Sa pagkakataong ito, mas malaki pa ang saklaw ng spatial rift. Ang lakas ng maraming lahi ng multo at halimaw ay umabot sa tunay na santo at mas mataas. Upang labanan ang mga karera at matiyak ang kaligtasan ng banal na rehiyon, isang grupo ng mga tao ang unang magtutungo sa Holy Region. Ang bawat sekta ay dapat magpadala ng 10 pangunahing miyembro, 30 True Saint cultivation at pataas, at 100 sa ibaba ng True Saint, at ay teleport sila sa purgatorio sa mga batch. Ito ay isang bagay na may malaking kahalagahan sa sangkatauhan. Ang lahat ng mga sekta at pamilya ay hindi maaaring tanggihan, kung hindi, sila ay pupuksay ng 9 na dakilang aristokratikong pamilya. Kung may sino mang maglakas loob na gumawa ng kahit ano ng palihim sa oras ng krisis, huwag mong sisihin ang 9 na dakilang pamilyang maharlika sa pagiging walang awa. Siyempre, ang 9 na dakilang pamilyang maharlika ay magpapadala rin ng maraming pangunahing disipulo para pangunahan ka na patayin ang 3 lahi. Mayroon ka bang tutol? Ang banal na Panginoon ng pamilyang si Wuju, ay malamig na tumitig sa isang sekta. Ipapadala ba ng 9 na dakilang aristokratikong pamilya ang kanilang mga banal na anak o ang kanilang mga nakatatanda sa sekta? Magpapadala ba kayo ng parehong bilang ng magkakaugnay na tao sa purgatorio o batay sa ratio? Tama. Kung ihahambing natin ang mga ito sa dami, magiging hindi patas sa maliliit na pamilyang maharlika. Dahil ang 9 na dakilang maharlikang pamilya ang sumasakop sa pinakamaraming mapagkukunan sa banal na rehiyon, dapat silang maglaan ng proporsyonal. Saka lamang ito maituturing na patas para sa iba't ibang malalaking pamilya. Tanong ng isang matandang lalaki mula sa isang maliit na sekta. Pagkatapos ng krisis, kailangan mo lamang makinig sa mga tagubilin ng 9 na dakilang maharlikang pamilya. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa iba pang mga detalye. Walang pakialam na sabi ni si Wuju. Dahil ito ay isang pangunahing usapin ng sangkatauhan, kailangan nating pag-usapan ito ng sama-sama. Maaari bang ang 9 na dakilang aristokratikong pamilya ay kumakatawan sa mga opinyon ng lahat ng mga aristokratikong pamilya? Kung may makasariling motibo sa proseso ng pagpapadala ng mga tao, hindi ba ito pumatay ng isang tao gamit ang isang hiniram na kutsilyo? Mas mabuti kung ang banal na Panginoon si ay magtatapos ng mga detalye bago natin talakayin. Gumisi ang matanda at sinabing, "Boom!" Bago pa niya matapos ang pagsasalita, ang katawan ng matanda ay biglang nadurog na parang bola ng karne. Ang kanyang banal na sentido ay nakatakas, nagpakawala ng isang matinis na hiyaw. Tulong! Isang tipak ng chi energy ang bumaril, direktang dumurog sa kanyang kaluluwa. May iba pa bang tumututol? Mahinahong tanong ni si Liuhei. Kaagad, walang nang ahas na magsalita. Ang isang sect master ay pinatay ng walang anumang pagtutol. Walang nang ahas na magsabi ng kahit ano. Sobrang pagmamalabas ni Kuya Liuhei. Natural na hindi tayo maglakas loob na magkomento ng padalos-dalos. Nakangiting sabi ni Teng Zishu. Brother Teng, siguradong nagbibiro ka. Sa iyong lakas, natural na pangungunahan ng pamilya Teng ang sangkatauhan upang harapin ang krisis na ito. Nang marinig ito, may gustong sabihin pa si Teng Zishu, ngunit pinutol siya ng padre de pamilya ng pamilya Teng. Dahil kinilala ni si Liuhei ang kanilang katayuan, hindi na niya kailangan pang magsabi ng anuman. Huwag matakot, lahat. Bagamat ang paglalakbay na ito ay maaaring mapanganib, ito ay magdadala din ng magagandang pagkakataon para sa pagpapahusay ng ating paglilinang at lakas kapag nakikitungo sa mga dayuhang lahi na ito. Bukod dito, sa mga pagbabago sa landas ng langit, maraming mistikong kaharian sa purgatorio ng kalawakan ang dahan-daang lilito. Sila ang pinakamataas na kayamanan na naiwan mula sa sinaunang digmaan. Ang mga iyon ay tiyak na makakamit ang mga ito. Napangiti ng mahina si Liuhei at sinabi. Pagkatapos ng pulong, dahan-daang umalis ang mga maharlikang pamilya. Tanging ang pamilya Teng at ang 9 na dakilang maharlikang pamilya ang naiwan. 2,335 munting apoy, huwag matakot. Ang dahilan kung bakit maaaring manatili ang pamilya Teng ay natural dahil sa piniling anak ng langit, si Teng Zishu.
Sa sandaling ito, ang kapangyarihan ni Teng Zishu ay lumago ng napakabilis na ito ay natakot pa sa siyam na dakilang pamilyang Maharlika. Sa tulong ng landas ng langit, tila matagal na niyang narating ang tuktok ng tunay na santo. Kapag bumaba na ang maunlad na panahon ng landas ng langit, papailang lang siya sa langit. Sa ganoong lakas, natural, kinakailangan na tretuhin ang pamilya Teng bilang isang kasosyo. Ang aming siyam na dakilang aristokratikong pamilya at ang pamilya Teng ay may mahahalagang misyon para sa aming paglalakbay sa purgatorio sa oras na ito, kaya linawin natin ang lahat dito. Nakangiti ang pinuno ng pamilya Yao habang nagsasalita, na tila hindi nagpapakita ng pagkamadalian. Sa pagkakataong ito, natural na makokontrol ng ating siyam na dakilang aristokratikong pamilya at ng pamilya Teng ang lahat ng mga magsasaka sa purgatorio. Ang 10 pamilya natin ang magiging pinuno. Kung sasalakayin ng mga dayuhang lahi ang sangkatauhan, hahayaan na lang natin silang humarang sa harapan. Narinig kong maraming makapangyarihang magsasaka sa purgatoryong kalawakan. Paano kung lumaban sila? Medyo may pagdududa ang pinuno ng pamilya Teng. Patayin sila para bigyan ng babala ang iba. Ang mga matatanda ng pamilyang si Chenjing, si Yu, ang banal na anak ng pamilyang Yao, si Yao Shi, ang 3 kataas-taasang elder ng pamilyang Ni, pati na ang mga matatanda at disipulo ng iba pang mga maharlikang pamilya ay pupunta. Dadalhin din nila ang kanilang mga kayamanan ng pamilya. Maaari nilang sugpuin ang sinuman kahit sino sila. Panipi. Sabi ni si Wuju. Ilang aristokratikong pamilya na ang nakipag-ugnayan sa isa't isa kanina. Sasama ako. Narinig kong may tao sa purgatorio na malalim din ang nakakaunawa sa landas ng langit. Interesado ako. Nakangiting sabi ni Teng Zishu. Zishu, ang purgatorio ang unang sasagutin ng magkasanib na pag-atake ng 3 lahi. Mas mabuting magplano ka muna o hayaan ang 5 matatandang sumama sa iyo. Kumunat ang noo ni Teng Tian at medyo nag-aalala. Ayos lang. Walang makakapidyo sa akin hanggat naruroon pa rin ang Path of Heaven na pagsupil. Tumawa si Teng Zishu, puno ng kumpiyansa. Marami sa mga banal na anak ng mga aristokratikong pamilya sa pangunahing bulwagan ay medyo hindi nasisiyahan, ngunit walang nagsabi ng anuman. Ang piniling anak ng langit ay isinilang na sumusunod sa landas ng langit. Sa katunayan, sa kasalukuyan, walang sino man ang maaaring humamon sa kanya. Isa pa, paano kung ang landas ng langit ay magbago? Kung titingnan ang kasalukuyang sitwasyon, kapag ang landas ng langit ay nagbago, ito ay magiging isang tunay na gininto ang panahon, at ang pagsupil sa landas ng langit ay hindi naiiral. Pagdating ng panahon, kapag ang Tribulation Transcending Cultivator mula sa purgatorio ay magiging isang malaking banta sa ating mga puwersa. AOBS. Tanong ulit ni Teng Tian. Nailagay na niya ang pamilya Teng sa parehong antas ng 9 na dakilang pamilyang Maharlika. Direkta niyang tatanungin ang mga ito kung mayroon siyang anumang katanungan. Magpapadala kami ng 2 Supreme Elder mula sa nakaraang taon ng Path of Heaven. Sa sandaling magbago ang Path of Heaven, ang lahat ay nasa ilalim ng kontrol ng ating mga aristokratikong pamilya. Bahagyang kumunat ang noo ni si Wuju. Medyo naiinis siya sa palagiang pagtatanong ni Teng Tian. Matapos maghiwa-hiwalay ang maraming tao, nanatili ang ilang pamilya sa pangunahing bulwagan. Sa pagkakataong ito, ang ating 3 pamilya ang may pinakamaraming lakas ng tao, kaya dapat nating kontrolin ng mabuti ang sitwasyon, lalo na ang mensahe ng pinuno ng pamilya ni na dapat nating alisin si Qin Yu. Kung hindi, tiyak na magdulot siya ng malaking banta sa ating mga aristokratikong pamilya sa hinaharap. Sabi ni si Wuju sa malalim na boses. Huwag kang mag-alala, tiyo. Sa pagkakataong ito, dapat nating ipaunawa sa kanya ang agwat sa pagitan nila ng banal na anak. At saka, isa pa siyang true saint sa ika-4 na baitang. Tingnan natin kung paano niya mababago ang tubig. Puno ng puot ang mukha ni Yao Shi. Pagkatapos ng pagkatalo, natiis na niya ang labis na pangungutya. Hindi na kailangang makipag-away sa kanya ng isa-isa. Masyado siyang maraming kayamanan. Nasa kanya ang Soulin Divine Artifact, ang kabaong ng babaeng nakamaskara ng 9 na buhay. Narinig ko na mayroon din siyang isang pares ng top grade na Divine Boots.
Maraming sekreto ang batang ito. Tinapik ni si Wuju si Yaoshi. Sir, hindi mo kailangang mag-alala. Makikita ko ang sitwasyon ni Shio sa oras na iyon at magpapasya kung pupunta ako sa purgatorio kasama niya, mahinahong sabi ni si Liuhei na parang hindi niya sineseryoso si Chinyu kahit kaunti. Uwi, sa solitary Cloud City, 10 araw o higit pa ang lumipas, at ang kondisyon ni Chinyu ay lumalala. Sa ilalim ng nakakapasong apoy ng Vermilion Bird, ang natitirang hininga ay nagsisimula na ngayong salakayin ang kaluluwa ni Chinyu. Ang pinakakinasindak ni Chinyu ay ang mga apoy ng Vermilion Bird na ito ay tila may kamalayan. May mahinang natitirang hininga ng Vermilion Bird na nakatago sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, ngunit hindi ito kailanman umatake sa kanyang divine sense. Hinihintay na lamang nito na matalo ang natitirang hininga ni Chinyu bago ito biglang pumutok. Sa sandaling ito, ni hindi makaalis ang kaluluwa ni Chinyu sa kanyang katawan. Guro, kailangan mo ba akong iligtas ang kanyang buhay? Ang Vermilion Bird na sumusunod sa likod ng Immortal Crane ay yumuko at nagtanong. Huminto sandali ang Immortal Crane at umiling. Munting apoy. Munting apoy. Lumabas ka dali, huwag kang matakot. Mamamatay ako kapag hindi ka lalabas kaagad. Si Chinyu ay ganap na nasa dulo ng kanyang katalinuhan sa sandaling ito. Ang kakayahang kumapit para sa mga 10 araw na ito o higit pa ay ang kanyang limitasyon. Siya ay nakikipag-usap kay Soulin sa loob ng 10 araw o higit pa ngunit napansin niya na si Soulin ay hindi nang ahas na magpakita sa kanyang katawan sa pagkakataong ito, na bihira. Tila nagkaroon siya ng malalim na takot sa ganap na hari ng apoy na nakaukit sa kanyang kaluluwa. Si Soulin, na binuo gamit ang inner core ng Fire Unicorn, ay hindi nakinig sa utos ni Chinyu sa unang pagkakataon. Higit pa rito, habang ang divine sense ni Chinyu ay humina, ang koneksyon sa pagitan nila ni Soulin ay humina din. Maaari lamang siyang umasa kay Soulin, ang proteksyong mahiwagang artifact na ito, upang harangan ang natitirang hininga sa sandaling ito. Hindi ko na ito kayang ilabas pa. Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin. Ang kanyang kapangyarihan ng banal na kahulugan ay hindi na pinoprotektahan ang kanyang pinagmulan. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang espiritual na kapangyarihan kay Soulin, sinusubukang makipag-usap muli sa kanya. Halos kaagad, nawala ang paglaban ng kanyang kapangyarihan sa kaluluwa. Ang natitirang hininga ng Vermilion Bird sa kanyang katawan ay biglang sinunog ang kanyang dagat ng kamalayan. Ang matinding sakit ay nagpakibot ng buong ulo ni Chinyu na hindi mapigilan. Munting apoy, huwag kang matakot. Ito ay isang maliit na apoy lamang ng Vermilion Bird. Lalo kang magiging makapangyarihan kung malalamon mo ito. Hinimok ni Chinyu si Soulin na bumalik sa kanyang dagat ng kamalayan gamit ang kanyang divine sense. Kasabay nito, sinubukan niyang pawiin ang takot sa inner core ng apoy na unicorn. Sa wakas, sa pinakahuling sandali bago sinunog ng apoy ng Vermilion Bird ang divine sense ni Chinyu, si Soulin ay nag-transform sa isang robe at hamarang sa kanyang harapan. Boom! Ang banal na damit ni Wuji ay biglang sumipsip ng apoy, at pagkatapos ay isang walang katapusang dagat ng apoy ang sumunog sa Soulin, na tuwang-tuwang nililinaw ang maliit na apoy. Kahit na ang apoy ng Vermilion Bird ay mas mataas na grado, ito ay isang maliit na butil lamang. Sa ilalim ng nakakatuwang pagpino ng inner core ng apoy na unicorn, ang tipak ng apoy na ito ng Vermilion Bird ay dahan-daang napino at pinagsama sa inner core ng apoy na unicorn. Ang apoy ay sumanib sa apoy ni Soulin, at ang buong banal na artifact ay naglabas ng nakapipigil na pagbabago-bago. Ang pagsipsip ng apoy na ito ay naging dahilan upang magkaroon ng nakikitang pagbuti ang panloob na core ng apoy na unicorn. Katulad ng Divine Sense na inilabas ng Divine Sense Spirit Bead ni Chinyu, ito rin ang kapangyarihan ng kaluluwa, ngunit ang dalawa ay may mga pagkakaiba sa husay. Sa pagsasanib nitong bungo ng natitirang hininga, naramdaman ni Chinyu na ang kapangyarihan ng kanyang Fire Fist ay tumaas ng hindi bababa sa 20%. Sa kalaliman ng ika-9 na antas ng purgatorio, ang katawan ng Vermilion Bird ay nanginginig, at galit ang makikita sa mukha nito. Hahaha, hindi siya mamamatay ng ganoon kadali. Tara na. Gagantihan kita ng 100 beses para sa apoy ng Vermilion Bird na ito.
Tumawa si Immortal Crane na parang inaasahan na niya ito. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Chinyu pagkatapos ng wakas na harapin ang apoy ng Vermilion Bird. Nagmula sa kanyang katawan ang mga kaluskos, at ang kanyang kalansay ay biglang naging alikabok at nahulog sa lupa. 2,336 na may kintab na banal na katawan. Ito ay ang kalansay na nasunog sa abo ng apoy ng Vermilion Bird dati. Chinyu. Nanginginig ang katawan ni Juwo habang sumisigaw. Huwag mo siyang hawakan. Ang natitirang hininga ng Vermilion Bird sa kanyang katawan ay tila pinatay niya. Si Mr. Wu ay nakakita rin ng ganoong pasyente sa unang pagkakataon. Panapanahong binisita niya si Chinyu sa nakalipas na 10 araw o higit pa. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na muling mabubuhay ngayon ang taong dapat na mamamatay. Isang bahagi na lamang ng gulugod at bungo ni Chinyu ang natitira nang mawala ang necrotic bones. Ang natitirang bahagi ng mga buto ay kumikinang na may malasalaming kinang. Tinitigan ni Mr. Wu ang malasalaming buto na may mukhang hindi makapaniwala. Naglabas siya ng maliit na kutsilyo at nag-inject ng espiritual na enerhiya dito. Kaagad, naglabas ng True Saint Chi ang kutsilyo. Walang pag-aalinlangan na nilaslas ni Mr. Wu ang buto ni Chinyu, ngunit hindi niya inaasahan na tumalbog ang kanyang kutsilyo, bago pa man ito mahawakan ang gulugod. Ang pagbuo ng maliit na kutsilyo na ito ay ganap na nawasak, at ang panloob na istruktura ay ganap ding nabasag. Tinampot ni Jiyo ang kutsilyo at basta na lang ibinato. Naputol ang kutsilyo nang dumampi sa lupa. Glazed Holy Body. Ito ang embryonic form ng Glazed Holy Body. Kulat na sabi ni Mr. Wu. Ang Glazed Holy Body ay ang tanging banal na katawan na nabuo pagkatapos ng kapanganakan. Ang katawan nito ay kailangang palamigan ng nakapapasong apoy hanggang sa ang mga buto at kalamnan nito ay parang salamin. Walang pinakamataas na limitasyon sa sukdulang lakas ng ganitong uri ng banal na katawan. Ito ay nakasalalay sa mga pamamaraan ng body tempering na nakuha sa ibang pagkakataon. Ang natitirang gulugod at bungo ni Chinyu ay tila natipon ang lahat ng diwa sa kanyang katawan. Sa pagkakataong ito, nalampasan niya ang apoy ng Vermilion Bird. Kapag gumaling ang kanyang katawan, tiyak na tataas ang kanyang lakas. Gaano katagal bago gumaling si Chinyu? Nag-aalalang sabi ni Juwo. Mahirap sabihin. Ang mga bagong buto at laman ay dahan-daw ang tatubo kung saan ang gulugod bilang base point. Ang Glazed Holy Body ay itinuturing na nagmula sa orihinal nitong anyo kapag natapos na ang lahat. Ang prosesong ito ay maaaring tumagal ng ilang taon o dekada. Minsan, may nakapagpino ng isang relic sa tulong ng apoy ng impyerno. Sa huli, umabot ng halos 100 taon upang bumalik ang kanyang katawan. Hindi sigurado si Mr. Wu. Nang umalis sila, binigyan ni Mr. Wu si Jiyo ng isang kindat. Nang makita ito, alam ni Jiyo na may kausap si Mr. Wu, kaya sinundan niya ito palabas. Miss, actually, may paraan para mapabilis ang paggaling ng Glazed Holy Body. Kung ganoon bakit hindi mo sinabi ngayon lang? Medyo hindi nasisiyahan si Jiyo. Ang lakas ng Glazed Holy Body ay maihahambing sa isang Peak Saint Weapon, at ang ilang bahagi ay maihahambing pa nga sa mga Divine Artifact. Kung gusto nating i-reconstruct ang kanyang skeleton at laman, kakailanganin nating kumonsumo ng malaking halaga ng enerhiya. Maaaring maubos ng konsumo na ito ang higit sa 70% ng mga ari-arian ng pamilya G. ANOBS. Sabi ni Mr. Wu na may mapait na ngiti. Hindi ba't binibigyan sila ng pag-asa ngunit hindi sila tinutulungan kung sinabi niya ito ngunit hindi sila matutulungan? Higit sa 70%. Ang Glazed Holy Body ba ay nakakatakot? Laking gulat din ni Jiyo. Ang Moon Listening Pavilion ay gumana sa Solitary Cloud City sa loob ng 5 henerasyon. Nag-imbak din sila ng malaking halaga ng spirit essence at iba't ibang supreme treasures na naglalaman ng vital energy ng langit at lupa. Halimbawa, ang espiritual na diwa na ibinigay niya kay Chinyu ay isa sa mga pinakamataas na kayamanan na kinuha ni Jiyo mula sa bodega. Pag-usapan natin ito mamaya. Bagamat nakaligtas siya sa Vermilion Bird at ang kanyang mga tagumpay sa hinaharap ay tiyak na walang limitasyon, hindi ako makapagpasya na alisin ang laman ng mga ari-arian ng pamilya G.
Si Gio ay mukhang nahihirapan. Naghahanap ng tao sa Bacolod City ngayon. Talagang napakagandang bagay para sa pamilya G kung mabubuhay ang isang tulad ni Chinyu. Maaaring protektahan pa nito ang buong pamilya sa mahabang taon ng Path of Heaven. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang presyo na kailangan niyang bayaran ay masyadong malaki, at hindi niya ito kakayanin. Sa sandaling ito, pinalamutian ni Chinyu ang isang ordinaryong pisikal na katawan. Inilipat niya ang napakaraming espiritual na enerhiya na nakaimbak sa Sumeru Ring at ang espiritual na enerhiya sa Spirit Storage Bead sa kanyang katawan. Gayunpaman, nagulat siya nang matuklasan na ang kanyang glazed skeleton ay lumaki lamang ng wala pang 1 milimetro. Ang nakakatakot na banal na katawan na ito ay dapat na tawaging katawan na kumakain ng pera. Kahit na ang siyam na dakilang maharlikang pamilya ay hindi kayang bayaran ang gayong nakakatakot na espiritual na enerhiya. Si Chinyu ay mukhang labis na nababalisa. Kalimutan mo na yan. Okay lang basta okay ka lang. Isa ng kamangha-manghang tagumpay na alisin ang sumpa ng Nirvana body sa pagkakataong ito. At saka, may surprise ka. Nakangiting sabi ni Elder Guy. Totoo yan. Hindi pwedeng masyadong gaaman. Huwag kang mag-alala. Manghuhuli pa ako ng mga demonyong hayop para makakain mo. Ginagaranti ako na mabilis kang gagaling. Tinapik ni Juwo ang kanyang medyo patag na dibdib at nagmamalaki na sinabi. Madali ko nang mapatay ang isa sa isang suntok. Nang dumating si Chinyu at ang iba pa sa pasukan, agad na lumabas si Juwo upang manghuli ng mga demonyong hayop. Saglit na nag-alinlangan si Chinyu ngunit nanatili pa rin sa lungsod. Ang katawan niya ngayon ay parang ordinaryong tao lang. Baka hindi siya makalaban kung atakihin siya. Elder Guy, mayroon bang mga bagong spatial rift na nabuo sa nakalipas na 10 araw o higit pa? Mukhang marami pang makapangyarihang lahi ng dayuhan ngayon. Oo, maraming human cultivator ang napatay sa labas ng Solitary Cloud City, at ang lahi ng demonyo sa Purgatorio ay walang tigil din sa pag-atake sa mga tao. Nagpapanik ang lahat ngayon, at maraming tao ang nagtitipon sa Solitary Cloud City, hindi nangangahas na umalis. Boom! Isang alien na lahi na nababalot ng makamulto na chi ang biglang humawak kay Juwo ngunit nauwi sa diretsong pagkabasag ng ulo ni Juwo. Snap! Biglang, isang makamulto na kamay ang tumusok sa dibdib ng lahi ng multo at humawak sa tiyan ni Juwo. Gayunpaman, hindi niya ito mahawakan. Ang lahi ng multo na nagtatago sa likod niya ay direktang sinampal din ni Juwo sa meat paste. Anong mabangis na lahi? Ang 2 taong lahi ng multo na ito ay malamang na may lakas ng isang ika-4 na baitang True Saint. Ang lakas ba ng lahi ng dayuhan sa pagkakataong ito? Kumunat ang noo ni Chinyu. Magiging mahirap para sa kanya kahit na mapalapit kay Juwo kung siya ay isang ordinaryong tao na True Saint. Ang 2 ito mula sa lahi ng multo ay mahusay na nagtulungan at walang kahit nakititing na takot. Paano kung ang lahi ng dayuhan na sumunod na lumitaw ay mas malakas? Hindi nang ahas si Chinyu na isipin. Agad siyang umupo at inikat ang Trakelas Immortal Scripture. Ang isang malaking halaga ng espiritual na enerhiya ay lumundag sa kanyang katawan tulad ng tubig dagat. Ang espiritual na enerhiya ay sumugod sa kanyang gulugod tulad ng isang pagtaas ng tubig at nawala. Matapos masipsip ang napakaraming espiritual na enerhiya, ang mga bagong buto ay lumawak mula sa kanyang gulugod sa napakabagal na bilis, na pinapalitan ang mga ordinaryong buto na kanyang nakondensed. Ano ang problema ng taong ito? Paano siya nagkaroon ng nakakatakot na cultivation technique na sumisipsip ng espiritual na enerhiya? Gumamit ba siya ng ilang uri ng kayamanan? Hindi ba ito masyadong makasarili? Paano tayo maglilinang? Tingnan mo ang taong ito. Matagal na siyang sumisipsip ng espiritual na enerhiya, ngunit bakit ang kanyang katawan ay parang isang napakalalim na hukay na hindi pa napupuno? Sa bilis na ito, natatakot ako na kahit ang ika-7 o ika-8 baitang ay sumabog na noon pa man. Ang walang pigil na bilis ni Chinyu sa pagsipsip ng espiritual na enerhiya ay hindi sinasadyang nakaakit ng atensyon ng lahat. Pagkaraan ng 2 araw, nag-cultivate pa rin si Chinyu sa ganitong bilis. Kaagad, ang mga nakapaligid na magsasaka ay nagsimulang mag-usap ng masigla. Hoy! Pilasin mo silang i-absorb.
Pagkabalik ni Juwo, inihagis niya ang isang malaking tumpok ng mga inner core kay Jinyu mula sa kanyang spatial ring. 2,337 pababa. Hindi nagatubili si Jinyu at hinawakan ang mga panloob na core. Agad niyang hinigop ang lahat ng kanilang espiritual na enerhiya. Buntong hininga. Talagang nakakatakot ang makintab na katawan na ito. Sa bilis na kumonsumo ito ng espiritual na enerhiya, natatakot ako na kahit ang pinakamayayamang pamilyang Maharlika ay hindi ito kayang suportahan. Puno ng pait ang mukha ni Jinyu. Bagamat nararamdaman niya ang nakakatakot na enerhiya sa kanyang malasalamin na vertebrae ng leeg, kailan kaya matatapos ang pagkonsumo ng espiritual na enerhiya na ito? Siya ay lumaki lamang ng kaunti ngunit nakakonsumo na siya ng napakaraming espiritual na enerhiya. Gaano karaming enerhiya ang kinakailangan upang lumaki sa glazed holy body? Makontento ka, bata. Mula noong sinaunang panahon, wala pang isang dakot ng mga tao ang nagtagumpay sa paglinang ng glazed holy body. Lahat sila ay nakuha ng nagkataon ng umabot sa sukdulan ng kanilang pagpino sa katawan. Kung hindi dahil sa sukdulan mong pinadalisay ang iyong katawan at may tulong ng apoy ng vermilion bird, malamang na hindi mo mapapawi ang glazed body na ito. Nakangiting sabi ni Elder Guai. Ngayong mas naging pamilyar na siya kay Jinyu, ang kanyang tono ay hindi na kasing solemn gaya ng dati. Well, kahit na totoo iyon, ang paglaki sa buong lakas ay magtatagal. Sa ngayon, ang aking pisikal na lakas ay ganap na hindi sapat upang mahawakan ito. Malamang na hanggang 20% lamang ng aking tunay na kapangyarihan ang maaari kong ilabas sa ngayon. Maliban sa makintab na mga banal na buto, ang lahat ay masyadong mahina. Hindi niya natiis ang pagkabigla sa pamamagitan ng pag-activate ng kanyang banal na sentido. Sa di kalayuan, isang malakas na pagbabago-bago ang biglang kumalat. Sumimangot si Jinyu at nag-explore saglit. Mukhang ito ang panloob na chi ng pagbuo ng teleportasyon ng Black Platform Continent. Tila may mga taong na-teleport dito, at marami sila. Ang hindi nila alam ay ang unang batch ng mga tao mula sa Holy Region ay nakapasok na sa Purgatorio pagkatapos ng negosasyon sa maraming partido. Maaaring ang banal na rehiyon ay nagpadala muli ng mga magsasaka dito. Paminsan-minsan, ang banal na rehiyon ay magtapon ng mga makasalanan mula roon sa Purgatorio. Baka may mga bagong tao na darating. Sabi ni Elder Guai na nakakunot ang noo. Juwo, samahan mo ako sa Purgatorio. Gusto kong sumipsip ng enerhiya ng Bone Cultivation River. Masyadong mahina ang katawan ko. Bahagyang may masamang pakiramdam si Jinyu. Ang enerhiya ng pagbuo ng teleportasyon ay nagpatuloy. Hindi ito magtatagal kung nagpapadala lamang ito ng isang batch ng mga tao. Sa pag-iisip tungkol sa kamakailang paglawak ng spatial rift, si Jinyu ay gumawa ng malabong paghatol sa kanyang puso. Sige, nagkataon na hahanapin ko ang mga inner core ng mga demonyong halimaw sa malapit. Huwag kang mag-alala, paprotektahan kita ngayon. Tumalon si Juwo at umupo sa balikat ni Jinyu. Pwede bang bantayan mo ng konti ang ugali mo? Medyo hindi nasisiyahan si Jinyu. Inalis ng kanyang Sameruchi si Elder Guai at ang iba pa, at nagtungo sila sa ikapitong antas ng Purgatorio. Mawala. Nang marating nila ang ikapitong antas ng Purgatorio, direktang sinipan ni Juwo ang taong nasa gitna na lumilipad. Sa pagkakita kay Juwo na mabangis bilang isang demonyong Diyos, ang magsasaka na iyon ay hindi nang ahas na magsalita at agad na umalis ng malungkot. Ang buong katawan ni Jinyu ay lumubog sa tubig ng paglilinang ng buto at pinakawalan ang Trachealis Immortal Scripture. Sa kanya bilang sentro, ang Bone Cultivation River ay naging isang napakalaking puyo ng tubig. Ang nakakatakot na espiritual na enerhiya ay umago sa kanyang katawan. Ang makintab na mga banal na buto ay sumisipsip ng sukdulang enerhiya sa tubig sa paglilinang ng buto bago ito masipsip ng kanyang mga kalamnan, Rano Epsilon S. Gusto ni Jinyu na dalisayin muna ang kanyang iba pang mga mortal na buto, ngunit ang makintab na mga banal na buto ay tila may natural na pagkahumaling sa espiritual na enerhiya. Hindi mapino ni Jinyu ang iba pa niyang mga kalamnan at buto. Napabuntong hininga si Jinyu.
Ang kanyang lakas ay maaaring makabawi ng 60 hanggang 70% kung maaari niyang pinuhin muna ang iba pang mga bahagi. Sa hitsura nito ngayon, maaari lamang siyang maghintay hanggang sa magtagumpay ang glazed holy body bago niya mabawi ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Huminahon si Chinyu at hinigop ang napakaraming espiritual na enerhiya ng baliw. Uwid, sa Black Platform Continent. Ikaw ba ang City Lord ng Black Platform City? Tanong ni Yaoshi na nakakunot ang noo. Oo, mangyaring ibigay ang iyong mga utos, aking Panginoon. Si Heiun ay nanginginig sa takot, hindi naglakas loob na itaas ang kanyang ulo. Matapos ang grupong ito ng mga tao ay dumating sa Black Platform City, isang hindi kapansin-pansing aristokratikong pamilya ang nagalit ngunit hindi inaasahan na ganap na mapapawi ng isang solong tao sa parehong araw. 12-dosenang tao ang nasa harapan niya. Pakiramdam niya ay kayang patayin siya ng sino man sa kanila nang walang kahirap-hirap. Agad na ipaalam sa lahat ng mga sekta, mga maharlikang pamilya, at mga buhong na magsasaka sa itaas ng tunay na santo sa purgatorio na ipadala ang kanilang pinakamalakas na puwersa sa Solitary Cloud City sa ilalim ng aking utos. Ang deadline ay 10 araw. Kung sino ang hindi lalabas sa Solitary Cloud City sa loob ng 10 araw ay mamamatay. Aking Panginoon, ang mga sekta at mga aristokratikong pamilya ay madaling pakitunguhan, ngunit ang mga buhong na magsasaka ay masyadong nakakalat, kaya't hindi madaling ipaalam sa kanila ang isa-isa. Ayos lang. May kanya-kanya tayong paraan para maabisuhan ang mga buhong na magsasaka. Kailangan mo lang ipadala ang impormasyon sa lahat ng mga maharlikang pamilya at sekta. At isa-isahin ang lahat ng impormasyon tungkol kay Chinyu at ibigay ang bawat impormasyon tungkol sa pagdating niya rito. Sisiguraduhin kung hindi ka man lang mamalimos ng kamatayan kapag may nakita akong kahit isang piraso ng nawawalang impormasyon. Ang mukha ni Yaoshi ay puno ng layuning pumatay. Chinyu, gusto kong makita kung gaano kalaki ang pag-unlad mo sa pagpunta mo rito. Oo, Ginoo. Huwag mag-alala, aking Panginoon. Hindi ako mawawala ng anumang impormasyon. Si Heiun ay hindi kailanman nakaramdam ng labis na kapigatian bago ito ngunit hindi man lang ng ahas na umutot. Ang una nating prioridad ay kontrolin ang lahat ng mga paksayon at pagkatapos ay gamitin ang oras na ito upang tipunin ang lahat ng mga mapagkukunan. Ang kataas-taasang elder ng pamilyang si ay nagpasa ng isang mapa na nagtatala ng potensyal na sinaunang kaharian at mga kayamanan sa sinaunang larangan ng digmaang ito. Ang lahat ng mga bagay na ito ay dapat na pagmamayari ng 9 na dakilang pamilya ng aristokratiko. Ma'am, napakamaalalahanin ni Holy Sonyao. At saka, nagpadala na kami ng mga tao para imbestigahan ang iba't ibang sekta at aristokratikong pamilya. Ang yaman na naipon ng mas malalaking aristokratikong pamilya ay dapat ding ibigay. Ang wastong paghawak sa bagay na ito ay maaaring maging isang magandang bagay para sa ating 9 na dakilang pamilya ng aristokratiko. Sabi ng isang elder ng pamilya ni. At ang Chinyu na ito ay dapat ding mamatay. Narinig ko mula sa banal na Panginoon na ang Supreme Elder ay nagpadala ng balita na ang batang ito ay may malaking cosmic clock sa purgatorio at maraming kayamanan sa kanya. Talagang makakatakas siya mula sa pag-atake ng Vermilion Bird sa kabila ng pagiging isang tunay na santo sa ika-4 na baitang. Ang taong nagsalita ay isa sa mga taong umatake kay Chinyu nang umalis siya sa Holy Region. Puno ng dense killing intent ang mukha niya. Ang batang ito ay may hindi mapagkakasunduang sama ng loob laban sa atin. Ano man ang maraming kayamanan na taglay niya o ang sama ng loob sa pagitan natin, ang ating pangunahing prioridad ay ang hanapin at alisin siya. Siya ay walang kabuluhan kung hindi siya umasa sa mga kayamanan sa kanya. Siya lang, si Chinyu, ang may kayamanan. Sa pagkakataong ito, gusto kong makita kung paano niya mapapaikot ang mga talahan na yan. Ang katawan ni Yaoshi ay naglabas ng isang surge ng banal na chi, at ang pagbabago-bago ng kanyang panloob na chi ay nakakatakot. Umabot ito sa ika-9 na baitang sa napakaikling panahon. Itinuon ni Chinyu ang lahat ng kanyang atensyon sa cultivation sa oras na ito, kaya't hindi niya alam ang impormasyong ito. Pagkatapos ng paglilinang ng ilang araw, ang demonyong chi na nakapaloob sa tubig ng paglilinang ng buto sa ika-7 antas ay naging mas manipis.
Muli, siya at si Juwo ay tumuntong sa ikawalong antas ng purgatorio. Magwala. Ganoon din ang ginawa ni Juwo. Kinuha niya ang magsasaka na sumasakop sa gitna at pinalipad siya. Mabangis din ang taong iyon. Agad niyang nabuo ang kapangyarihan ng mga panuntunan sa kanyang kamay at inatake si Juwo. Nililigawan mo si kamatayan. Baka sa mukha ni Juwo ang isang mabangis na tingin habang nakakuyom ang kanyang kamao. Hinayaan niyang sumabog ang kapangyarihan ng mga panuntunan sa kanyang kamay, at ang kanyang kabilang kamay ay direktang binasag ang ulo ng magsasaka. 2,338 paisyu. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang kaluluwa at basta-basta itinapon kay Jinyu. Nang makita si Juwo na kumilos ng napakabangis, ang mga nakapaligid na magsasaka ay hindi nang ahas na lumaban. Hindi nag-aksaya ng oras si Jinyu at itinapon ang kaluluwa sa singsing ng somero upang sugpuin ito. Pagkatapos noon, nagpatuloy siya sa paglilinang. Maliban sa vertebra, ang ilang mga makintab na banal na buto ay nagsimulang tumubo ng ilang buto ng tadyang ngayon. Gayunpaman, sa bilis nito, magtatagal bago mabuo ang kumpletong makintab na katawan. Ibinaon ni Jinyu ang kanyang sarili sa tubig sa paglilinang ng buto sa ikawalong antas ng purgatorio. Ang demonyong chi sa tubig ng paglilinang ng buto dito ay mas siksik kaysa sa ikapitong antas. Dahil marami ring napakalakas na tao rito, pinili ni Jinyu na mag-cultivate sa ikapitong antas sa simula. Isang napakalaking espiritual na enerhiya ang pumasok muli sa katawan ni Jinyu, at ang nangingibabaw na aspeto ng Trakeles Immortal Scripture ay ipinakita ng lubos. Ang nakakatakot na bilis ng pagsipsip ng espiritual na enerhiya ay isang bagay na kahit na ang immortal na mga kasulatan ng siyam na aristokratikong pamilya ay hindi maihahambing. Ito ang unang pagkakataon na ipinakalat ni Jinyu ang Trakeles Immortal Scripture sa sukdulan ng napakatagal. Siya ay lubusang nalubog sa kasiyahan ng pagsipsip ng espiritual na enerhiya. Sa huli, naapektuhan talaga niya ang halos lahat ng naglilinang sa antas. Dumating ang ilang magsasaka at lahi ng demonyo upang manood, ngunit natakot sila sa mabangis na hitsura ni Juwo. Sa loob ng walang hanggan na demonyong chi, hindi mabilang na mga divine sense ang nagtipon at bumuo ng isang napakalaking trono sa banal na kahulugan ni Jinyu. May nakaupong tao dito. Tinitigan niya si Jinyu na may walang pakialam na ekspresyon, at ang lakas ng kanyang presensya ay naging sanhi ng pagbagsak ng kapangyarihan ng kaluluwa sa malapit na Jinyu. Talagang nililigawan mo si kamatayan. Naglalakas loob lang kaming sumipsip ng demonyong chi mula sa tubig sa paglilinang ng buto pagkatapos ng bahagyang pagdadalisay at kumpletong pagpino ng kapangyarihan ng banal na kahulugan. Ang isang kalapit na magsasaka ay nanunuya, handang agawin ang kayamanan matapos magkaproblema si Jinyu. Ang kalooban sa tubig sa paglilinang ng buto ay naglalaman ng bakas ng kapangyarihan ng emperador. Kahit na hindi ito nakikita, hindi ito isang bagay na maaaring labanan ng tunay na santo kapag naipon ito. Hintayin mong maging tulala ang taong ito bago tayo umatake. Marami siyang kayamanan. Maraming tao ang naghanda ng kanilang sarili. Dati, hindi sila natakot nang makita nila ang walang katulad na lakas ni Juwo, ngunit dahil hindi nila nakita ang pangangailangan. Ngunit ngayon, sa tukso ng mga pinakamataas na kayamanan tulad ni Soulin, kailangan nilang subukan ito, kahit na ito ay mapanganib. Maraming tao na naruroon ang may parehong kaisipan. May naramdaman ding mali si Juwo sa sandaling ito. Bumalik siya sa tabi ni Jinyu at kinuha pabalik si Jinyu. Lumitaw din si Elder Guai sa paligid. Sa tulong ni Jinyu, magpapadala si Jinyu ng espiritual na enerhiya sa Somero Ring at gagamitin ang Soul Torment Mind Technique para ibalik ang kaluluwa ni Elder Guai. Arhan Beta S. Ang lakas ni Elder Guai ngayon ay nakabawi na sa sukdulan nito at bumuti pa. Malaki ang maitutulong niya ngayon sa labanan. Tinitigan ni Jinyu ang figure sa kanyang isipan, at ang kanyang katawan ay nababalot ng malamig na pawis. Ang enerhiya na nakapaloob sa tubig sa paglilinang ng buto ay talagang nakakatakot. Nabalitaan na ito ay isang ilog na may talon na umaagos sa bangkay ng isang Demon Emperor, na naglalaman ng hindi kapani-paniwalang malabong kalooban ng isang emperador.
Hindi niya inasahan na ang malabong mga kaloobang ito ay magdudulot ng ganitong pagbabago kapag sila ay nagtitipon. Tinitigan ng figure si Chinyu na may masamang tingin na para bang siya ang hari dito. Di man it, kahit na ikaw ay isang Demon Emperor, ito ang dagat ng aking kamalayan dito. Sa dagat ng kamalayan ni Chinyu, dahan-daang nabuo ang hindi mabilang na mga gintong matutulis na espada. Ang soul-shattering golden radiance. Ang hindi mabilang na mga gintong ilaw ay parang isang pormasayon ng espada na tumutusok patungo sa trono. Gayunpaman, bago pa makalapit ang soul-shattering golden radiance sa trono, ito ay naging hindi mabilang na mga gintong pulbos. Ang divine sense na gininto ang figure ni Chinyu ay pumalakpak sa kanyang mga kamay. Ang di mabilang na mga kapangyarihan ng kaluluwa ay agad na lumundag, at 10,000 gintong mga espada ang nagsanib sa isa. Ang higanting espada ay agad na tumusok patungo sa trono. Boom! 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 Ang higanting espada ay nabasag pira-piraso. Sa sandaling ito, nagsimula ring lumaban si Chinyu ng buong lakas. Naghahanap ng tao sa Bacolod City ngayon. Sa kanyang dagat ng kamalayan, ang butil ng espiritu ay kumikinang. Inactivate ni Chinyu ang Divine Sense Spirit Bead, at ang sukdulang kapangyarihan ng kaluluwa ay napunta sa higanteng gininto ang espada. Ang higanteng espada ay nagbuga ng nakakasilaw na gininto ang liwanag, at ang bumagsak na katawan ng espada ay muling nabuo. Ang higanteng gininto ang espada ay tuluyang tumusok sa trono. Sa sandaling ito, kahit si Juwo at ang iba pa ay nakadarama ng nakakatakot na pagbabago-bago na ibinubuga mula sa kanyang dagat ng kamalayan. Ang higanteng gininto ang espada ay bumagsak at nabuo muli ng paulit-ulit. Sa likod ng trono, biglang lumitaw si Black Chinyu. Sa isang twist ng kanyang kamay, nabuo ang isang soul vortex sa ilalim ng activation ng Soul Torment Mind Technique. Sa itim na puyaw ng tubig, ang makamulto na chi ay parang isang higanteng gilingang bato na dumudurog sa kapangyarihan ng kaluluwa na sinipsip at pagkatapos ay naging tonic na sumanib sa kanyang kaluluwa. Ang Black Chinyu ay isa pang personalidad na isinilang mula sa Soul Torment Mind Technique, ngunit ang personalidad na ito ay ganap ng pinigilan ni Chinyu. Ang paggamit ng Black Chinyu para i-activate ang Soul Torment Mind Technique ay napakalakas. Halos ginawang multo ng Soul Vortex ang trono. Ang mga bakas ng Soul Power ay pumasok sa puyo ng tubig at dahan-daang humina ang kapangyarihan ng trono. Ang kapangyarihan ng Soul Vortex ay halos kalahati na ng kapangyarihan ng Soul-Shattering Golden Radiance. Sa ilalim ng dalawang pronged na pag-atake, ang higanteng espada sa wakas ay tumago sa figure sa trono. Ang higanteng espada ni Chinyu ay nanginginig ng marahas, direktang dumurog sa trono sa hindi mabilang na mga piraso. Ang mga fragment ay dahan-daang isinama sa dagat ng kamalayan ni Chinyu. Kaagad, ang dagat ng kamalayan ni Chinyu ay nagningning ng gininto ang liwanag. Kakasama lang ni Chinyu ng isang fragment nang maramdaman niyang halos mapuno na ang dagat ng kanyang kamalayan. Ang Divine Sense Spirit Bead ay dahan-daang umiikot, at ang kapangyarihan ng kaluluwa ay sumanib dito, at pagkatapos ay dahan-daang isinama sa dagat ng kamalayan. Nang ang kapangyarihan ng kaluluwa sa butil ng espiritu ay umabot sa limitasyon nito, isang bakas ng sukdulang kapangyarihan ng kaluluwa ang kumalat sa dagat ng kamalayan ni Chinyu. Ang divine power na ito ay katumbas ng divine power na pinipi at pino ng Spirit Bead. Tuwang-tuwa si Chinyu. Ang espiritong butil na ito na nagpahirap sa kanya ng matinding sakit ay hindi siya binaygo. Sa sitwasyong ito ay katumbas ng kanyang spirit bead na katulad ng isang perpetual motion machine na dahan-daang gumagawa ng ganitong uri ng ultimate divine power hanggat mayroon siyang sapat na soul power. Sa kalaunan, papalitan nito ang kanyang kasalukuyang Sea of Soul. Sa pag-iisip ng sitwasyong ito, hindi mapigilan ni Chinyu na manginig sa kasabikan. Pagdating ng oras, sa nakakatakot na kapangyarihan ng kaluluwa, sino ang makakapigil sa kanya? Matapos ayusin ang mga bagay na ito, dahan-daang lumutang si Chinyu mula sa tubig ng paglilinang ng buto. Matapos ang pananatili rito ng 3 hanggang 4 na araw, naramdaman niya na ang enerhiyang taglay ng lugar na ito ay lubhang natunaw. Gayunpaman, sa kanyang pagtataka, isang kumpletong buto ng tadyang ang tumubo mula sa makintab na banal na buto.
Chinyu? Tapos ka na ba? Tuwang-tuwa si Juwo. Ano ang ibig mong sabihin sa tapos na ako? Kakaiba ang paglalarawang ito. Hindi nakaimik si Chinyu. Tom! 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 Sa likod nila, dahan-daang lumapit ang isang taong may madilim na ekspresyon. Bagamat ang kanyang figure ay napakaliit at payat, ang bawat hakbang niya ay tila may dalang lakas na 1,000 libra. Kahit si Chinyu, sa ilog ng mga buto, ay naramdaman ang panginginig. Nagulat si Chinyu at hindi maisip kung anong uri ng enerhiya ang taglay ng payat na katawan na ito. Ang payat na lalaki ay nakatayo sa harap ng tubig para sa pagtatanim ng buto at malamig na tumitig kay Chinyu. Mukhang lahi ng demonyo. Ang demonyong ito ay tinatawag na Paishu, ang ika-9 na anak ng dragon. Tila nakita na ni Juwo ang ganitong uri ng demonyong halimaw. Ang tubig sa paglilinang ng buto ay biglang tumulo. Pagkatapos, sa ilalim ng gulat na tingin ni Chinyu, ang tubig sa paglilinang ng buto ay tumaas sa kalangitan. Sa ilang sandali, halos kalahati ng tubig sa pagtatanim ng buto ay pumasok sa bibig ni Paishu. 2,339 na sneak attack. Ang tanawin ay natakot kay Chinyu. Gaano kalaki ang tiyan nitong Paishu na magkaroon ng ganoong epektong lumalamon sa langit? Mag-ingat ka. Ang tiyan ni Paishu ay nakabuo ng sarili nitong espasyo. Pinaalalahanan siya ni Elder Guai sa gilid. Napansin lamang ni Chinyu ang tiyan ni Paishu na tumutunog at isang talon ng tubig na direktang tumawid sa susunod na sandali. Bush! Ang kalapit na napakalaking kagubatan ng bundok ay agad na nahati sa dalawa, at ang tubig sa pagtatanim ng buto ay tumalsik pagkatapos na pigain ng tiyan ni Paishu. Sa ilalim ng napakalaking presyon, ang tubig sa paglilinang ng buto ay agad na naging isang matalas na banal na sandata. Maging ang matitibay na kabundukan at kagubatan sa ika-8 antas ng purgatorio ay pinutol sa kalahati. Hinawakan ni Juwo si Chinyu at tumalon, iniwasan ng talam. Inilabas din ni Elder Guai ang kanyang bagong pingong kalasag upang harangin ang pag-ataking ito, ngunit ang kanyang katawan ay pinalipad. Elder Guai, pumasok sa Somero Ring. Hinailan ni Chinyu si Elder Guai sa Somero Ring. Ang Paishu na ito ay hindi madaling harapin, at si Elder Guai ay magiging target lamang kung mananatili siya sa labas. Tinitigan niya si Paishu na may tame time na ekspresyon. Ang demonyong halimaw na ito na nakakondense na kalikasan ng tao ay talagang isang namumukod tanging ika-9 na baitang. Walang makakatakas. Ito ang sagradong ilog ng ating lahi ng demonyo. Kailan ito naging lugar para sa sangkatauhan na matako itong sumipsep? Baka sa mukha ni Paishu ang galit. Siya ay nasa retreat sa ika-9 na antas. Gayunpaman, napansin niya na ang enerhiya ng tubig sa paglilinang ng buto ay nabawasan ng malaki, at ang isang tao ay sumisipsip ng enerhiya ng sakam. Bullshit! Sabi ko na itong Bone Cultivation River ay akin. Si Juwo ay hindi natakot at sumugod. Nililigawan mo si kamatayan. Isa pang talam ng tubig ang nalaslas. Sa pagkakataong ito ay napakabilis. Isang suntok lang ang naihagis ni Juwo sa talam ng tubig. Kumuhit ng kutsilyo upang maputol ang tubig, at ang tubig ay mas damaloy. Gumisi si Paishu. Ang suntok na ito ay nabasag lamang ang ilan sa mga elemento ng tubig. Hindi lang nawala ang talam ng tubig, ngunit tumama din ito kay Juwo sa mas nakakatakot na bilis. Isang nakakatakot na sugat ang agad na lumitaw sa dibdib ni Juwo. Gumisi si Paishu, at dama po ang kanyang katawan sa harap ng ilog. Isang malalim at mahinang pagyanig lamang ang narinig, at ang espasyo ay nakompres sa lawak na nakikita ng mata. Ang isang malaking halaga ng spatial chi ay nakompres sa isang kristal na kasing laki ng kamao. Biglang sinipa ni Paishu ang spatial crystal. Ang spatial na kristal ay agad na sumabog sa ilalim ng ilog, at ang tubig ng ilog ay bumaril na parang palaso. Malakas na yumanig ang espasyo. Kahit na ang mga magsasaka na nakarating sa ika-7 at ika-8 baitang ng tunay na santo ay nararamdaman ang panginginig sa kalawakan na kumakalat sa kanilang mga katawan. RA9ES. Ang mga may bahagyang mahinang paglilinang ay talagang nahimite sa pagkabigla. Ang tubig ng ilog ay bumaril patungo sa Juwo sa isang nakakatakot na bilis. Napakabilis nito na kahit ang banal na pakiramdam ni Chinyu ay hindi makasabay.
Hinarang ni Juwo ang water arrow gamit ang isang kamay. Ang buong ilog ang aking sandata. Paano mo lalabanan? Tumingin si Paishu sa langit. Sa napakalayo na mataas na kalangitan, isang talon ang bumagsak at bumagsak sa katawan ni Juwo. Medyo namutla ang mukha ni Chinyu. Hindi niya alam kung kakayanin ni Juwo. Ang likas na mga alituntunin ng espasyo ni Paishu ay maaaring aktwal na mag-compress ng isang malaking halaga ng gas sa hangin sa laki ng isang kamao. Bukod dito, maaari niyang gamitin ang mga patakaran ayon sa gusto niya. Sa isang kisap mata, ang tubig sa pagtatanim ng buto ay ipinadala sa langit. Walang paraan upang mahulaan ang gayong pag-atake. F-sick ka. Galit na galit si Juwo. Isang layer ng itim na, balabal, ang lumitaw sa kanyang katawan. Sa mas malapit na pagsisiyasat, ito ay isang layer ng pula, halos itim, maapoy na damit na nasusunog sa sukdulan. Ang tubig sa pagtatanim ng buto ay naging isang malawak na puting ambon at naglaho bago pa man ito makalapit kay Juwo. Naghahanap ng tao sa Bacolod City ngayon. Willing tulay kung paano tayo nagkakilala. Ang talon na bumababa mula sa mataas na kalangitan ay nagdala ng lakas na 1,000 libra at bumagsak na parang bundok. Gayunpaman, hindi nito kayang lapitan si Juwo sa loob ng 100 metro. Babol ng apoy na phoenix. Sa paggalaw ng kanyang katawan, biglang sumugod si Juwo patungo kay Paishu. Hinawakan ni Juwo ang kanyang Cloak of the Fire Phoenix gamit ang isang kamay at itinapon ito kay Paishu na parang lambat. Ang Cloak of the Fire Phoenix ay agad na naging fire net na tumatakip sa langit at lupa at patungo kay Paishu. Nagbago ang ekspresyon ni Paishu. Huminga siya ng malalim. Biglang may lumabas na spatial tunnel sa harapan niya. Sa sandaling pinalibutan siya ng lambat ng apoy, nawala siya dito. Sayang naman. Napabuntong hininga si Chinyu. Medyo malayo na siya para matrap ang lahing demonyong iyon. Di man it. Nakatakas na ang lalaking ito. Ang alam lang niyang kumilos ng matigas, sumpa ni Juwo. Magsasalita pa sana si Chinyu, ngunit ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto. Isang siksik na kapangyarihan ng divine sense ang biglang bumalot sa kanya na parang itlog. Isang talam ng espasyo ang nasaksak sa itlog na nabuo ng spiritualization technique ngunit natusok ng 12 sentimetro. Ang matalim na talim ay idiniin sa lalamunan ni Chinyu ngunit sinunggaban ng hindi mabilang na divine sense powers at hindi na makasulong pa. Tatandaan ko ito. Isang araw, ang demonyong chi sa iyong katawan ay babalik sa ilog ng aking lahi ng demonyo. Sa pagkakataong ito, babawiin ko muna ang ilan sa aking kapital. Isang talam ng tubig ang biglang nalaslas mula sa kawalan, na naghiwa sa 12 ng mga taong magsasaka sa dalawa. Ang walang pakialam na boses ay dahan-daang bumalik sa katahimikan at sa katuluyang nawala. Nililigawan mo si kamatayan. Ang lakas ng loob mong umatake. Hinailan ni Juwo ang Cloak of the Fire Phoenix at muli itong ikinalat. Gayunpaman, ito ay isang sandali pa rin sa likod ng pagtakas ni Paishu. Di man it, this damn thing. Ang noo ni Chinyu ay natatakpan ng malamig na pawis. Ang bagay na ito ay bihasa sa mga alituntunin ng kalawakan, at tiyak na hindi magandang bagay na matarget ng gayong lahi ng demonyo. Sayang. Kung maglalakas loob siyang magpakita ulit, may tiwala ako na mabibihag ko siya. Hindi ko pa kinakain ang laman nitong lahing demonyo. Tahimik na naghintay si Juwo saglit bago siya lumakad na may panghihinayang na ekspresyon. Four-sided mirror. Mountain seal. Sa isang iglap, 4 na higanting salamin ang lumitaw sa harap, likod, kaliwa, at kanan ni Juwo. Ang salamin ay nagbuga ng malakas at matinding liwanag, at ang anino sa lupa ay naaninag sa 4 na panig na salamin. Ang anino sa lupa ay ikinulong na parang kadena. Daan-daang anting-anting ang dumaan dito. Iyon ay isang spirit sealing talisman. Gusto talaga nitong i-seal ng buo ang espiritual na enerhiya ni Juwo. Pagkatapos, isang selyo ang umikot sa itaas ng Juwo. Ang napakalaking aura ng bundok ay ganap na pinigilan ang buong espasyo. 2 Saint Weapon. Dahan-daang naglakad ang 2 tao. Ang isa ay may hitsura ng isang gwapong scholar, habang ang isa naman ay naglalabas ng aura na kasing sama ng makamandag na ahas. Hindi mo ginamit ang buong lakas mo, di ba?
Noong nakikipaglaban si Pai Shu, pinoprotektahan ka ng babaeng ito. Pinaandar ng scholar ang four-sided mirror gamit ang isang kamay habang nakatingin kay Jin Yu. Ibigay mo si Soulin at ang kabaong ng siyam na buhay, at hindi namin gagawing mahirap ang mga bagay para sa iyo. Lumakad pasulong ang Dark Cultivator ng buwitter at biglang kumilos. Nagkaroon ng tacit understanding ang dalawa at dapat ay napag-usapan na ito ng mas maaga. Gusto mo bang pigilan ako sa dalawang sirang bagay na ito? Agad na nagsuot ng fire cloak si Juwo, at ang anino na iyon ay nagsimulang manginig ng marahas. Ang marahas na pagyanig ay ipinadala sa four-sided mirror. Sa isang iglap, hindi mabilang na pinong bitek ang lumitaw sa salamin bago ito sumabog. Pinato niya ng suntok ang selyo sa langit, at agad itong pinalipad. Di man it, bakit ba napakalakas ng babaeng to? Umalis ka na dali. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ng scholar na nakasuot ng puting damit. 2,340 nahulog. Saan mo gustong pumunta? Inilagay ni Juwo ang isang kamay sa balikat ng scholar na nakasuot ng puting damit. Sa isang iglap, nagsimulang matuno ang kanyang balikat. Ang katawan ng True Saint ay parang isang bukol ng ahit na yelo sa mga kamay ni Juwo. Pagkatapos ay iwinagayway ni Juwo ang kanyang kamay, at ang lambat ng apoy ay nakapulupot sa maitim na cultivator ng buwitter. Sa isang iglap, nagsimulang uminit ang kanyang balat. Matindi at masakit na hiyawan ang pinakawalan nilang dalawa. Huwag mo kaming patayin. Ang aming Panginoon ay si Lutong, at tiyak na papatayin kanya kapag pinatay mo kami. Lutong. Ang walang awa na tao na minsang pumatay ng isang magsasaka na kalahating hakbang na Tribulation Transcending Stage mula sa Tribulation Transcendence Realm noong siya ay nasa True Saint Realm. Talagang tinanggap niya ang dalawang disipulo. Nang marinig ang kanilang mga alulong, ang ilang magsasaka na nakakakilala kay Lutong ay napabuntong hininga. Boom! Isang pagdagsa ng espiritual na enerhiya ang umatake kay Chinyo, ngunit biglang kumilos ang isang matandang lalaki na may uban. Ang panloob na chi na ito ay nagbago sa hangin, tinatakan ang lahat ng direksyon kung saan maaaring makatakas si Chinyo. Isang berdeng porma sayon ang nagtatago sa loob ng espiritual na enerhiya. Malamang na hindi matutuklasan ni Chinyo ang nakatagong hangarin ng pagpatay sa loob kung ang kanyang banal na diwa ay hindi umabot sa makalangit na kapangyarihan. Nang makita ang sitwasyon, binitawan ni Juwo ang dalawa at hinampas ng malakas ang latigo. Direkta niyang ikinalat ang espiritual na enerhiya na umaatake kay Chinyo, at sinalo ni Chinyo ang makamandag na karayom gamit ang kanyang dalawang daliri. Sa sandaling hawakan niya ito, naging itim ang kanyang dalawang daliri. Hindi alam ni Chinyo kung anong lason ang nakapaloob dito, kaya hindi siya nang ahas na magantala at direktang pinutol ang dalawang daliri. Sinamantala ng dalawa ang sandaling ito, naglabas ng anting-anting ang dalawa, dinurog ito, at nag-teleport. Kaibigan, patawarin mo ang mga tao hanggat maaari. At saka, ang lutong na ito ay hindi isang taong dapat ipagwalang bahala. Natatakot ako na hindi ka mabubuhay ng payapa kung papatayin mo ang dalawa. Ngayong wala nang sama ng loob sa pagitan ng magkabilang panig, hayaan mo akong manguna para magkasundo. Isang magiliw na ngiti ang ipinakita ng matanda at may kulay abong buhok. Masyado pa kayong bata. Bagamat mayroon kayong kaunting lakas, kailangan ninyong malaman na si Lutong ay isa sa pinakamabangis na tao sa purgatorio. Sa pangkalahatan, ang mga magsasaka sa purgatorio ay hindi nang ahas na guluhin siya. Juwo, patayin ang matandang ito. Huwag mo siyang pakawalan. Malamig na tiningnan siya ni Chinyu. Sige. Halos sabay na sumulpot si Juwo sa harap ng matanda. Direktang tinataka ng balabal ng apoy ang espasyo, na nagbigay ng pagkakataon sa matanda na makatakas. Pagkatapos ay pinalo ni Juwo ang kanyang mga kamao, munition, at lumapit sa matanda. Nabalian niya ang braso ng matanda sa isang suntok, at natakot ito sa labas ng kanyang talino. Kayong dalawa, sinusubukan ko lang lutisin ang mga hinaing nyo. Bakit kailangan nyo akong patayin? Dahil gusto mo ang pakikipagkasundo sa iba, kailangan mong magbayad ng iyong buhay. Ang matandang bagay na ito ay hindi mabuting tao. Nang atakihin sila ng dalawa, nanunood siya ng palabas. At naglakas loob siyang sabihin na para sa kanilang ikabubuti.
Si Chinyu ay malamang na palihim na inatake ng matandang asong ito kung hindi niya nakita ang makamandag na karayom sa espiritual na enerhiya. Ang ikasyam na baitang True Saint na ito ay walang kalaban-laban para kay Juwo na umatake ng buong lakas. Hindi nagtagal, pinasabog niya ang kanyang ulo, sinunggaban ang kanyang kaluluwa, at inihagis kay Chinyu. Uwi, Chinyu? Ipagpapatuloy mo ba ang paglilinang? Tumingin si Juwo kay Chinyu. Pagkatapos ng ilang araw ng cultivation, ang demonic chi sa bone cultivation water ay hamina ng husto. Kailangan kong bumalik pagkatapos ng ilang sandali. Dapat ba tayong magtungo sa ikasyam na antas? Ang demonyong chi sa tubig sa pagtatanim ng buto doon ay dapat na mas siksik at mas makakatulong sa iyo. Hindi ito magagawa. Ang tubig sa pagtatanim ng buto na ito ay naglalaman ng tipak ng kalooban. Muntik na akong makatagpo ng sakuna nang magtanim ako sa ikawalong antas. Kung pupunta ako sa ikasyam na antas at muling mamuo ang testamento, hindi ko alam kung kakayanin ko ito. Naghahanap ng tao sa Bacolod City ngayon. Willing tulay kung paano tayo nagkakilala. Taglit na nag-alinlangan si Chinyu at umiling. Kailangan niya ng malaking lakas ngayon ngunit hindi siya makakapasok ng bulag. Bukod dito, ang espasyo ng ikasyam na antas ng purgatorio ay napakalawak, at ang lakas ng maraming buhay na nilalang at mga magsasaka na naglilinang doon ay isang misteryo. Masyadong delikado para sa kanya ang pumasok sa estado niya ngayon. Biglang nag-vibrate ang isang anting-anting sa singsing. May nangyari sa Solitary Cloud City. Dumating sa purgatorio ang unang batch ng mga tao mula sa Holy Region. 10 araw na ang nakalipas, pumunta sila sa Solitary Cloud City at inabisuhan ang lahat ng mga sekta at mga aristokratikong pamilya na makinig sa kanilang mga utos. 8 pamilya ang direktang nalipol dahil tumanggi silang tanggapin ang kanilang mga order. Higit pa rito, maraming pinuno ng mga sekta ang sumuko sa lahat ng kanilang mga mapagkukunan. Habang nakikinig siya sa mensahe mula sa anting-anting, nakasimangot si Chinyu. Bumalik tayo sa Solitary Cloud City. Kumuha si Chinyu ng barkong pandigma at sumugod sa Solitary Cloud City kasama si Juwo. Malaki ang naitulong ni Jiyo sa kanya. Kailangan niyang alisin siya sa kontrol ng banal na rehiyon. Juwo, baguhin mo muna ang iyong hitsura. Kumuha si Chinyu ng maskara at ibinigay kay Juwo. Pagkasuot nito ay namilipit ang mukha ng dalawa at napalitan ng magkaibang mukha. Higit pa rito, ang panloob na chi sa kanilang mga katawan ay biglang nagbago. Ang kanilang lakas ay nababagay din sa ikatlong baitang True Saint upang hindi sila makaakit ng pansin. Iyon ang mahiwagang artifact na nakuha niya sa pagpatay sa 3 dakilang elder ng Blood Sect at magagamit na niya ito ngayon. Kailangan bang dumaan sa napakaraming problema? Ibagsak mo lang silang lahat. Nagpout si Juwo, naramdaman niyang medyo pangit ang mukha nito. Mas mabuting maging maingat. Dahil gusto ng Holy Region na kontrolin ang purgatorio, tiyak na mayroon silang trump card. Sa sandaling makapasok ang dalawa sa gate ng lungsod, ikinandado sila ng maraming panloob na chi. Tumigil ka, sino ka? Pinigilan ng ilang tao sina Chinyu at Juwo. Kami ay mga rogue cultivator mula sa purgatorio. Pumunta kami upang magtipon dito pagkatapos marinig ang utos, sabi ni Chinyu. 2 tunay na santo sa ikatlong baitang. Hindi masama. Halika at magparehistro, sabi ng isa sa kanila. Nang madaanan nila ang isang pinto, may kumislap na ilaw at may lumabas na numero sa pinto. Mayroon kang 5 piraso ng espiritual na kakanyahan sa iyo. Ibigay mo sila. Ang taong nagparehistro ay nagpahayag ng isang kalugod-lugod na ekspresyon. Iniligtas ko ito ng may matinding pagsisikap. Ano ang gagawin ko sa hinaharap kung ibibigay ko ito sa iyo? Si Chinyu ay mukhang takot na takot. Huwag mag-alala. Kapag ang mga dayuhang lahi ay sumalakay, ang mga bagay na ito ay ipapamahagi ng patas. Ngayong nahaharap tayo sa isang malaking sakuna, paano tayo magiging napakamakasarili gaya ng lahi ng tao? Matuwid na sabi ng lalaki. Sige, gawin mo lahat ng sasabihin mo. Inilabas ni Chinyu ang 5 piraso ng espiritual na diwa. Hindi niya inilagay ang 5 piraso ng espiritual na kakanyahan sa singsing ng somero at nakita siya ng instrumento.
Tila na ang banal na rehiyon ay nagpakilos ng napakaraming mahiwagang artifact para dambungin ang mga ito. Sa pagpasok sa Solitary Cloud City, ang lugar ay siksikan sa mga tao, at may mahinang amoy ng dugo sa hangin. Mukhang ninakawan na ng mga tao sa Holy Region ang lugar na ito. Nagmamadaling tumakbo si Chinyu patungo sa Moonlisenem Pavilion. Sa sandaling ito, ganap na itong inookupahan ng mga tao mula sa mga aristokratikong pamilya. May ilang pamilyar na mukha sa kanila. Sila ang dalawang elder ng pamilya ni na nagpasabog kay Chinyu sa magulong espasyo. Brother, pwede ba akong magtanong tungkol sa dating may-ari ng Moonlisenem Pavilion? May utang pa siya sa akin ng ilang spiritual essences. Hinailan ni Chinyu ang isang tao. Nakita na niya ang taong ito sa gitnang plaza noon, at hindi siya mula sa banal na rehiyon. Maingat na tinitigan ng lalaki si Chinyu at hindi nagsalita. Tahimik na iniabot ni Chinyu ang isang piraso ng espiritual na diwa, at pagkatapos lamang ay bahagyang gumaan ang tense na ekspresyon ng taong ito.